Kung balak nyo mag-online shopping, you can use my link before checking out. Kahit hindi yung exact product ang bilhin, counted pa rin as support. Thank you sa patuloy na suporta. Kabanata 511 hanggang Kabanata 520. Kabanata 511. Matapos ang labanan noong unang araw, si Sam ay naitalaga sa isang squad na may mga gumagamit ng elemento ng kidlat, at si Arman na hindi gaanong pinalad ay naitalaga sa ibang squad ng random. Pagkatapos, ang kanilang mga araw ay nagpatuloy ng walang pagmamadali, araw-araw kailangan nilang magsanay para sa kanilang sarili at maaaring humingi ng mga tagubilin mula sa kanilang mga superior. Magkakaroon ng paminsan-minsang mga tunggalian upang matukoy ang mga ranggo sa loob ng kumpanya at pagkatapos ay magkakaroon ng mga labanan ng koponan sa pagitan ng mga squad upang matukoy ang mga ranggo sa pagitan ng mga squad sa kumpanya. Bukod doon, nakakakuha sila ng ilang oras ng paglilibang, kung saan kadalasang nagbabasa si Sam ng isang bagay o tumutugtog ng kanyang plota. Matagal-tagal na rin mula nang magkaroon siya ng ganoong oras ng paglilibang, kung saan hindi niya kailangang mag-isip o magplano upang pumatay ng ilang taong may mataas na lakas. Maaari lamang siyang magpahinga para sa isang pagbabago at magkaroon ng regular na buhay. Ang tanging problema ay kailangan niyang sugpuin ang kanyang paglilinang sa level -5 ng puwersahan, na nagpapatunay na isang mas mahirap na hamon kaysa sa inaasahan niya. Sa rate na ito, halos imposible para sa kanya na mapanatili ito sa loob ng isang taon. Dahil napansin din niya na ito ang pinakamataas na pagbabago ng katawan at pagpapalawak ng espiritual na dagat na maaari niyang makuha sa kasalukuyang kondisyon, at ang espiritual na dagat ay imposibleng gawing masiksik at ang katawan ay imposibleng magtimpla pa. Ang tanging pagpipilian ay ang lumawak sa pamamagitan ng paglampas sa ika-6 na level. Ngunit ayaw niya. Halos 4 hanggang 5 buwan pa lang mula nang huli siyang makalusot at gusto niyang manatili sa antas na ito sa loob ng isang taon. Hindi pa man lumipas ang kalahating oras at pinipilit siya ng kanyang katawan na makinig. Iyon ang dahilan kung bakit labis na nahuhumaling si Sam sa plote nitong mga nakaraang araw. Ginawa pa niya ang plote na may buhangin ng meteorite na may pinakamasarap na mga estilo. Gumugol siya ng maraming oras sa paggawa nito. Para sa isang pagbabago, hindi siya gumamit ng anumang uri ng mga inscription o pormas ayon sa plota. Kahit na ginamit na niya ito noong nakaraan bago pumunta sa kaharian ng Naga, iyon ay para lamang sa pagsasanay. Ito lamang ang pagkakataon, ginagamit niya ito para sa ginhawa. Habang si Sam ay nagkakaroon ng pinakapaglilibang mula nang siya ay muling isilang, ang iba pang mga tao na nakaranas din ng muling pagsilang sa parehong araw tulad niya, ay hindi eksaktong nagkakaroon ng pinakamagandang oras. Si Arman na umangkop sa bagong kapaligiran ay nagkakaroon din ng hindi gaanong masama, kahit na mayroon siyang ilang problema sa pagsasama sa estruktural na pamumuhay na ito ng militar. Bukod doon, maayos ang lahat sa kanya. Ngunit si Arkev na malayo sa kanila ay nagkakaroon ng pinakamahirap na oras ng kanyang buhay. Nang dumating si Arkev sa lugar na ito, natuwa siya na nakakuha siya ng impormasyon mula kay Sam. Dahil, tulad ni Arman, kaya niyang huminga ng maayos at halos pakiramdam niya ay paputok ang kanyang mga baga. Nasasaktan ang buo niyang respiratory system. Kahit na ang kanyang mga mata ay naaapektuhan ng miasma sa hangin. Pagkatapos ng ilang paghihirap, habang nakadapa sa lupa, sa wakas ay nakuha niya ang aparato sa paghinga at umupo na nagmumuni-muni. Hindi pa man siya nang ahas na imulat kaagad ang kanyang mga mata dahil natatakot siya na kumirot ang mga ito. Nagpasalamat siya kay Sam ng maraming beses sa kanyang puso, ngunit bago niya malaman, napansin na ng ilang tao ang ilang uri ng anomalya sa lugar na ito dahil sa enerhiya na inilabas sa pagsabog ng sakit. Mula sa pananaw ni Arkev, mukha silang mga tao, ngunit mayroon silang pulang balat at kaliskis sa buong katawan. Hindi niya alam kung sila ay mga naga o hindi, ngunit alam niya na hindi siya dapat narito. Kaya, sinimulan niyang tumakbo mula sa lugar na iyon na parang baliw. Sa kabutihang palad, hindi siya nakatagpo ng isang taong mas malakas kaysa sa kanyang sarili tulad ni Sam, na ang kalaban ay maaaring pigilan siya sa pamamagitan ng pagwagayway ng kamay. Pagkatapos nito, si Arkev ay palaging hinahabol. Napagtanto niya na ang aparato sa paghinga ay hindi maaaring magbigay ng walang katapusang oxygen para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, hindi ito isang gas mask na magsasala ng hangin, at ito ay isang maskara na kadalasang ginagamit para sa mga layuning pangilalim ng tubig. Kaya, napagtanto niya na maaari lamang siyang dahan-daang umangkop sa kapaligiran. Nakita niya na ang kanyang balat ay nagiging maputlang berdeng kulay dahil sa kapaligiran. Sa puntong iyon, sinimulan ni Arkev na magpahinga at sinubukan ang kanyang makakaya upang huminga ng normal nang walang maskara. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa mga unang yugto, ngunit natutunan niyang kontrolin ang sakit sa pamamagitan ng kanyang espiritual na enerhiya at dahan-daang nagsimulang umangkop.
Halos 3 buwan ang lumipas, bahagya na siyang makahinga ng walang maskara, ngunit natigil pa rin siya sa kakahuyan. Sa kanyang pagkabigo, maging ang pagkain ay naging problema. Bagamat hindi siya madaling magutom, hindi ito ang normal na kapaligiran, gumagamit siya ng labis na enerhiya sa pamamagitan ng kanyang katawan upang maiwasan ang pag-apekto ng miasma sa kanya. Sa aspetong ito, siya ay mas may kakayahan kaysa kay Arman na nagawang pilitin ang kanyang katawan na umangkop sa kapaligiran sa loob lamang ng ilang oras, kahit na nagkaroon ng problema sa kanyang paghinga sa simula, nagawa niyang gamitin ang kanyang katawan ng normal. Walang sapat na supply si Arkev tungkol sa paggamit ng enerhiya, labis siyang nagtitiwala tungkol sa pagkuha ng mga mapagkukunan, ngunit ngayon ang mga hayop lamang sa kagubatan ang kanyang mapagkukunan. Mayroon siyang disenteng halaga ng mga table tasks sa kanyang kamay, ngunit magiging problema kung hindi niya itago ang mga ito para sa mga emerhensya at sa halip ay ginamit ang mga ito para lamang sa paggamit ng enerhiya. Kaya, sinimulan niyang manghuli. Walang problema para sa kanya na manghuli, ngunit mayroong ilang iba pang mga problema, halimbawa, anong uri ng karne ng hayop ang nakakalason. Hindi niya alam. Sa kadahilanang iyon, maraming beses na siyang nagdusa pagkatapos kumain ng nakakalason na karne. Iilan lamang ang mga hayop na nakakuha ng kaligtasan sa sakit sa kapaligiran ng walang labis na mutisayon na gagawing nakakalason kahit ang kanilang karne. Ngunit hindi alam ni Arkev kung paano tukuyin ang mga hayop na iyon, kaya ang magagawa lamang niya ay isang eksperimento ng kaunti at ang bawat na bigong eksperimento ay nagdulot sa kanya ng maraming epekto. Ang pinakamadalas na bagay na kailangan niyang tiisin ay ang pananakit ng tiyan at pagtatae. Pagkatapos kunin ang gayong karne, ang magagawa lamang niya ay isuka ang kanyang mga bituka at gumulong sa lupa bago subukan ang kanyang makakaya upang kumuha ng isang tableta na maaaring mag-detoxify sa kanyang katawan sa pamamagitan ng paglalabas ng bawat dayuhang particle. Bigla siyang naging pasyente. Dapat isipin ng isa, na si Sam na maaaring tukuyin ang mga hayop sa kahariang ito sa isang sulyap lamang ay hindi nang ahas na pumasok sa kaharian ng walang anumang pagkain at naghanda pa ng supply para sa isang taon at si Arkev ay labis na nagtitiwala na makukuha niya ang pagkain mula sa kapaligiran. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga tao sa kahariang ito na ipinanganak dito ay hindi maaaring kumuha ng pagkain ng lahat ng mga hayop, tanging ang mga naga ang nagbigay ng kaligtasan sa sakit sa karamihan ng mga lason at halos lahat ng uri ng hayop ay maaaring kainin ng mga ito. Kahit na ang mga pagkaing ibinibigay sa arena ay ginawa gamit ang tiyak na karne. Kahit na gusto nilang kumain ng ilang karne, kailangan nilang dumaan sa isang espesyal na paraan ng pag-detox. Siyempre, hindi malalaman ni Arkev ang tungkol doon. Ang magagawa lamang niya ay magtiis at pagkatapos lamang ng 3 buwan na ito ay sa wakas ay nakahanap siya ng isang angkop na mapagkukunan ng pagkain, mayroong isang maliit na uri ng species ng rodent na gumagala sa lugar, na naramdaman niyang isang magandang pagpipilian na kainin at siya ay naging tama sa unang pagkakataon. Kaya, sa loob ng ilang araw, pumunta siya sa kaliwa at kanan, mataas at mababa upang manghuli para sa hayop na ito at nangolekta ng 1 toneladang karne sa kanyang spatial ring. Pagkatapos lamang noon siya nakapagpahinga ng kaunti. Ngayon na nalutas ang kanyang paghinga at pagkain, mayroon pang isang problema na hindi niya alam kung paano haharapin. Sa kabutihang palad ang uhaw ay hindi pa masyadong malaking problema dahil mayroon siyang ilang alak at juice sa kanya, ngunit malapit na itong maging isa. Bukod doon ang pangunahing isyu tungkol sa kanyang pagbisita sa kanyang kaharian, kailangan niyang maghanap ng isang lugar kung saan siya maaaring manatili at may sapat na trapiko ng impormasyon na dapat niyang malaman tungkol sa paglitaw ng susunod na palasyo ng pamana. Sa lahat ng oras na ito, nakakita si Arkev ng ilang tao at naga dito at doon sa loob ng kagubatan na ito habang sila ay pumupunta para manghuli at pumitas ng mga halamang gamot. Ngunit hindi siya nang ahas na makipagkita sa kanila o sundan sila dahil sa kanyang kondisyon. Sa araw na ito, kahit na nagpasya siyang sundan sila pabalik at tingnan kung makakarating siya sa isang tirahan. Kaya, naghintay si Arkev para sa isang grupo ng tao at pagkatapos niyang makahanap ng isa, palihim niya silang sinundan sa loob ng 3 araw, bago nakarating sa paligid ng isang bayan. Nakita niya na may mga tao, naga, at ilang tao na tila isang timpla sa pagitan ng dalawa sa kanila na naglalakad papasok at palabas ng bayan. Walang mga bantay para sa mga tarangkahan ng bayan, sino man ay maaaring malayang pumunta at umalis. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, huminga siya ng malalim at naglakad ng may pagtitiwala hanggat maaari. Pagkatapos lamang na matagumpay na makapasok sa bayan at magsuri sa loob ng isang inn ay nakapagpahinga siya. Mula sa narinig mula sa mga pag-uusap sa buong daan, natutunan niya ang isang bagay, ang bayang ito ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga takas at puno ng panganib. Ngunit sa kanya, ito ay isang ligtas na bahay. Dahil dito hindi mahalaga ang lahi.
Tahasang sinabi ni Sam na huwag magtiwala sa mga naga at huwag magtiwala sa mga taong namumuhay ng maayos sa isang lungsod, ngunit kung ito ay isang takas na bayan, maaari niyang alisin ang mga posibilidad na ito. Kabanata 512. Sa wakas ay nagkaroon ng ilang oras si Arkev upang huminga pagkatapos niyang pumasok sa bayang ito para sa mga takas na iyon pagkatapos ng 3 buwan, samantala ang iba pang mga kandidato ay hindi eksaktong maswerteng ito. Dinaraanan nilang lahat ang labis na mahihirap na sitwasyon. Ang ilan sa kanila ay nakakulong, ang ilan sa kanila ay nagsisikap na makakuha ng mga mapagkukunan upang mabuhay, ang ilan sa kanila ay nasa isang liblib na lugar kung saan hindi man lamang sila makakahanap ng mga palatandaan ng anumang uri ng buhay. Kumalat sila sa buong planeta. Lumipas ang isa pang buwan. Si Sam ay nagkakaroon ng pinaka-relax na oras kailanman, pagsasanay militar, ang mga atas, at ang mga pagtatasa ay napakadali para sa kanya. Ang tanging pinakamahirap na bahagi ay ang kahirapan sa pagsupil. Sa loob ng ilang araw ito ay magiging 6 na buwan, kahit na si Ironman ay lumampas sa kanyang paglilinang at nakalusot na sa level -6. Sa sandaling ito, si Sam ay nasa loob ng kakahuyan na ginagamit para sa pagsasanay sa pangangaso para sa mga sundalo at mayroong isang lawa sa gitna nito. Tinutugtog ni Sam ang kanyang ploto habang sumasayaw ang tubig ng lawa at nakatayo siya rito habang ang sumasayaw na tubig ay inililipat siya mula sa isang lugar patungo sa isa pa, inihahagis at pinipilipit, pinaputok siya, at hinihila siya pababa ayon sa himig ng itim na metalikong plote na tinutugtog niya sa sandaling ito. Minsan, ang tubig ay labis na magulo, at sa ibang mga pagkakataon, ang tubig ay kalmado at masyadong laminar. Nakikipaglaro siya sa tubig at nagsasanay sa kanyang elemental na kontrol ng tubig sa parehong oras. Bigla, lumalim ang kanyang pagkunot ng noo at ang tubig sa ibaba niya ay nagsimulang lumamig bawat segundo. Ito ang nakamit niya mula sa pagsasanay bago pumunta dito at gusto niyang pagbutihin ang kasalukuyang elemento ng tubig at makakuha ng akses sa mas maraming gamit na kapangyarihan sa mga tuntunin ng opensa at depensa. Iyon ay upang magkaroon ng kontrol sa yelo. Ang yelo ay maaaring isang hybrid ng elemento ng tubig, ngunit ito pa rin ay tubig gayunpaman. Pagkatapos ng lahat, ang pagbabago ng tubig sa yelo ay mahalagang ang mga molekula ng tubig na lumalapit at ang distansya sa pagitan ng mga ito na nagiging pinakamababa. Iyon ang nangyayari kapag bumaba ang temperatura, ang mga molekula ng tubig ay lumalapit. Nakakamit ni Sam ang resulta sa pamamagitan ng paggawa ng kabaligtaran, kinokontrol niya ang tubig sa isang molecular level at ginagawa itong yelo. Nagsimulang lumamig ang tubig sa lawa at dahan-dahan, isang maputlang ambon ang makikita sa ibabaw nito na nagpapahiwatig ng pagbaba ng temperatura. Habang dahan-daang bumababa ang temperatura, nag-focus siya sa pagtugtog ng musika sa isang partikular na paraan at kung ang isang makakapagmasid sa napakaliit na paggalaw ng mga alon ng enerhiya ay naruroon makikita nila na hindi lamang ang hangin ang lumalabas sa plota. Ang enerhiya ay gumagalaw sa isang kakaibang paraan habang dahan-dahan nitong binabalot ang tubig at pumapasok dito habang pinipilit nito ang mga molekula ng tubig na papalapit ng papalapit. Ang pinakakakaibang bagay ay ang enerhiya na lumalabas sa plote ay hindi ganap na pagmamay-ari ng kanyang sariling katawan, sa halip ay nilalanghap niya ang nakapalibot na espiritual na enerhiya ng atmosfera sa kanyang mga baga habang hinihip niya ito sa plote kasama ng hangin. Kahit na kinokontrol niya ang malaking katawan ng tubig na hindi man lamang niya binigkas ang sarili, ang pagkonsumo ng enerhiya ay nabawasan. Habang dahan-daang nagsisimulang ipakita ng lawa ang mga palatandaan ng solidification, mas lumalalim ang pagkunot ng noo ni Sam at sa pagkakataong ito ay hindi ito tanda ng konsentrasyon, sa halip ito ay tanda ng pagkagambala, may dumarating na hindi dapat narito. Binaliwala niya ang lahat ng espiritual na enerhiya at ang tubig ng lawa ay nanatiling tahimik, sinipa niya ng mahina ang tubig at lumapag siya sa pampang na may ilang malambot na alon. Naririnig niya ang mga hiyawan ng hysteria at pinipigilang mga ungol sa paligid, hindi niya kailangang maging isang henyo upang maunawaan kung ano ang nangyayari at mas lumalim ang kanyang pagkunot ng noo. Sinimulan niyang maglakad upang lumabas sa kakahuyan at kalimutan ang tungkol sa bastos na gawaing ito. Ngunit ang swerte ay wala sa kanyang panig ngayon, isa sa mga lalaki sa grupo ay nakita na siya at ipinaalam sa pinuno ng grupo. Ang pinuno ng grupo ay naga at ang iba pa sa kanila ay mga half-naga. Ang naga ay isang baguhan at sa katunayan, siya rin ay mula sa parehong kumpanya tulad ni Sam. Tulad ng para sa iba, sila ay half-nagas mula sa pamilya ng naga at ang kanyang mga tauhan, na sumali sa hukbo ng mas maaga kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, pinipigilan ng grupo ng 5 ang isang babaeng tao at ang kanilang mga kamay ay nasa gitna pa rin ng paghawak sa mga damit ng babae na handang punitin ang mga ito. Itinigil nila ang kanilang aksyon dahil sa presensya ni Sam.
Tiningnan ni Sam ng babaeng tao na may nakikiusap na tingin, ang kanyang bibig ay pinipigilan pa rin ng isa sa mga tauhan at hindi pa rin siya tumitigil sa pagpupumiglas. Hindi gustong makialam ni Sam, kahit na matulungan niya siya, kailangan niyang harapin ang batang lalaki na naga. Tila siya ay mula sa isang marangal na pamilya, kailangan niyang bumalik sa pagpaplano at pagpaplano muli. Tinatangkilik niya ang oras ng pagpapahinga sa magandang kahariang ito, ayaw niyang mahayla sa ganito. Palihim na siyang babalik at aalis. Ngunit sa sandaling ito, may sumigaw sa kanya mula sa grupo. Tumigil ka dyan. Hindi tumigil si Sam at nagpatuloy. Sa sandaling ito, isa sa apat na mga tauhan ang nagsimulang bumigkas ng isang spell at naghagis ng isang atake kay Sam. Inilagan ni Sam ang fireball at malamig siyang tiningnan. Ngunit sinabi ng naga na tumingin sa likod. Saan mo akala mo pupunta ka? Hindi mo ba narinig na tinawag kanya ng malakas? Hindi gusto ni Sam ang mapanghamak na tono o ang paraan ng pagtingin niya sa kanya, itinaas niya ang kanyang lupa at ang pilak na kidlat ay unti-unting naging material, at sa bam, isang malaking pilak na kidlat ang bumagsak sa puno sa tabi niya at hindi ito tumigil. Inatake ng susunod na 3 bolts ang 3 puno sa kanilang paligid at nasusunog ang kapaligiran. Ang labis na kaguluhan na ito ay tiyak na makakakuha ng atensyon ng mga miyembro ng kampo. Walang paraan na maisasagawa ng grupo ang gusto nilang gawin. Walang magawa ang mga tauhan kundi pakawalan siya. Tumingin siya kay Sam nang may pasasalamat bago tumakbo palayo habang sinubukan niyang lunokan ang mga hikbi na nagmumula sa pag-iyak. Baliwala kay Sam ang pasasalamat ng babae o ang paghamak ng mga marangal na supling, bumalik siya at umalis. Sa loob ng ilang minuto ang ilang sundalo na nagtataka tungkol sa mga pagsabog ay nagtungo rito, ngunit wala si Sam ni ang grupo ng mga individual na nagpabalik sa kanila ng bigo. Alam ni Sam na hindi pa ito matatapos, ngunit hindi niya inaasahan na ang supling ay magiging sapat na hanggal upang pukawin siya sa sandaling bumalik sila. Pagpasok ni Sam sa kanyang baraks, dumating na ang marangal na supling at naghihintay siya sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Direktang tanong ng marangal na supling. Ayaw nang abalahin ni Sam sa kanya, ngunit ang taong ito ay masyadong nagpupumilit na magkagulo, ngunit nanatili pa rin siyang tahimik. Ako ang anak ng commander ng regiment. Kaya, mayroon kang 2 titi o ano? Tanong ni Sam na may inis na boses. Ayaw niyang gambalain ang mga marangal na supling na ito, dahil sa tuwing magsisimula sila ng isang tunggalian hindi ito titigil sa kanila lamang. Ang buong pamilya at maging ang kanilang mga matagal nang nawawalang ninuno na natutulog sa kanilang mga libingan ay mas asali rin. Iyon ang dahilan kung bakit nagsimula siyang umalis, ngunit kailangan lamang tapakan ng taong ito ang mga nerbiyos ni Sam. Napansin din ni Sam na masyado na siyang sensitibo kamakailan at madaling map-icon. Marahil ang dahilan ay ang labis na pagkahilig niya sa kapayapaang ito. Ayaw niyang gambalain ng sino man ito, ngunit hindi siya hinahayaan ng kanyang mapagmataas na panig na tanggapin ang anumang bagay, kahit na ang bahagyang paghamak ng ilang mapagmalaking maharlika. Sinasabi ng ilang boses sa kanyang isipan ang mga salita na maaaring magpalaki sa kanyang ego. Pagkatapos ng lahat, si Sam mismo ay may 10,000 tao na nagtatrabaho sa ilalim niya na may isang lupaing kasinlaki ng buong imperyo na ito sa ilalim ng kanyang kontrol, syempre kapag pinagsama niya ang kanlurang kontinente, Adrian, Dusk Organization, at ang dilaw na isla ng buhangin. Kahit na ang mga emperador sa Transcendent Realm at Consummate Realm Cultivators ay ginagawa ang kanyang iniutos, na may isang hukbo ng Raiju Beasts na isang pamilya niya at sa wakas, nakikitungo siya sa mga Diyos sa isang regular na batayan. Kahit na hindi niya ipinagyayabang ang lahat ng ito. Bakit sinusubukan ng nagaman na ito na patunayan na siya ay labis na nakahihigit sa kanya na ang paghamak ay maaaring matuno sa buong kanya? Hindi napigilan ni Sam na iling ang kanyang ulo at sinampal ng malakas ang binata. Dama po ang sampal sa mukha at nawalan siya ng malay. Lumakad si Sam sa kanyang katawan at pumasok sa baraks upang makapagpahinga siya ng kaunti. Nagulat ang mga taong nakapaligid at ang balita ay kumalat sa buong kampo at umabot pa kay Yoda na commander ng batalyon sa loob ng ilang minuto. Si Sam na nanatiling mababa ang ki ay naging sikat sa buong dahil sa isang insidente. Kabanata 513. Ayaw nang abalahin ni Sam sa kanya at ayaw nang pahabain pa ang tunggalian, ngunit kung hindi siya gagawa ng pahayag, iisipin ng lahat na siya ay malambot na pahintulot tulad lamang ng supling na ito. Mas magiging problema pa iyon. Gayunpaman, magsisimula na ang digmaan anumang oras, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kaguluhan na dulot ng insidenteng ito. Gusto rin niyang makita kung titigil ba sa pag-iisip tungkol sa digmaan ng commander ng regiment mismo at makipaglaban kay Sam. Ngunit walang nangyaring ganoon, sa halip, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yoda upang makipagkita sa kanyang opisina. Naglakad si Sam ng casual nang walang bakas ng pagkabalisa. Anong nangyari?
Tanong ni Yoda ng kalmado, hindi niya itinuro kay Sam ni hindi siya binigyan ng babala tungkol sa insidente. Isang taong may malaking pagpapahalaga sa sarili na kumikilos lamang. Ayaw mo akong tanggapin iyon na nakahiga, hindi ba? Sana'y nalutas mo ito sa ibang paraan, malapit na ang digmaan, hindi lang para sa pagpapakitang gilas ang kanyang ama na commander ng regiment, paano kung gamitin niya ang autoridad at mga panuntunan upang harapin ka. Hayaan mo lang siyang gawin iyon, gusto kong makita kung ang mga tao lamang ba ang mga nilalang na inuuna ang kanilang sariling mga agenda kaysa sa kanilang mga komunidad, partikular na ang isang taong may responsibilidad na gumawa ng isang bagay na may autoridad. Hindi sumagot si Yoda, iniisip niya ang mga salita ni Sam. Bakit ka pumunta ng ganito kalayo? Sana'y naiwasan mo na lang ang lahat ng ito. Sinubukan ko. Ano? Gusto mo ba akong magpabugbog o ano? Hindi ako isang tao ng lugar na ito at sumasang-ayon ako na hindi ko alam ang mga panuntunan, ngunit hindi iyon nangangahulugang kailangan kong tanggapin ang tae na ibinato sa akin na nakahiga. Kung ayaw talaga ng mga taong iyon ng problema, sila ang unang iiwas sa akin. Magtiwala ka sa akin, hindi nila ako gugustuhin bilang isang kaaway. Nakita mo lamang ang bahagi ng aking husay sa pakikipaglaban kapag ako ay direktang lumalaban. Marami pang sa akin kaysa sa nakikita. Sa anumang paraan iwan na lang iyon, kahit na gusto nila akong patayin, depende iyon sa kung mayroon silang kakayahan o hindi. Tinitiyak ko sa iyo na hindi iyon magiging madali. Gusto kong malaman ang tungkol sa sitwasyon ng digmaan. Kailan ito magsisimula at sumasalakay o nagtatanggol kami? Ilining ni Yoda ang kanyang ulo sa pagtitiwala ni Sam, nararamdaman niya na si Sam ay medyo mayabang upang ganap na baliwalain ang commander ng regiment. Ngunit pinili niyang huwag abalahin ang tungkol dito, tatawid siya sa tulay kapag dumating ang oras. Sa pagkakataong ito, iniisip namin ang tungkol sa pagsalakay. Ang hangganan sa pagitan ng parehong mga bansa ay isang lugar na puno ng mga damuhan, mga bangin, at mga sapa. Kaya, karamihan sa kanila ay magiging direktang mga paghaharap at napakakaunting mga pananambang at pansamantalang mga outpost. Sa pagkakataong ito, nakaligtaan namin ang ilang lugar na sana ay ginawa naming mga ambush point, kaya mas mabuting salakayin namin sila. At sa pagkakataong ito, magsisimula kami ng medyo mas maaga kaysa karaniwan. Kung hindi ako nagkakamali ang abiso sa digmaan at ang mga misyon sa scouting ay darating sa mga kampo habang nagsasalita kami, mayroong ilang mga misyon sa scouting na pangalawa at opsyonal, at ipauubaya ang mga ito sa mga squad at kumpanya upang kunin ng kusang loob. Tulad ng para sa mga sapilitang misyon sa scouting, ang mga koponan ng mga individual ay itatalaga ng direkta ng commander ng batalyon batay sa pagiging tugma ng mga kandidato. Commander ng batalyon Yoda, abiso mula sa commander ng regiment. Habang sila ay nagsasalita, sumigaw ang isang sundalo mula sa labas ng tolda. Nagbigay ng pahintulot si Yoda na pumasok. Ang lalaki ay isang half-naga at pagkatapos na magbigay pugay kay Yoda, inabot niya ang isang scroll at humingi ng pahintulot na umalis. Sinenyasan siya ni Yoda na umalis at binuksan ang scroll. Sa loob ay mayroong isang listahan ng mga misyon na itinalaga sa kanyang batalyon. Ito ang protocol, mayroong isang pangkalahatang ideya ng kung ano ang pinagdalubhasaan ng bawat batalyon sa mga kamay ng commander ng regiment at maaari niyang italaga ang mga misyon na kinakailangang gawin nila sa panahon ng digmaan at ipadala ang mga ito sa commander ng batalyon at ang commander ng batalyon ay responsable para sa pagtatalaga ng mga misyon sa mga angkop na sundalo sa kanyang utos. Habang nagpunta si Yoda sa huling misyon, kumunot ang kanyang noo at tumingin kay Sam. Talagang hinahabol ka niya. Hulaan, hindi naman talaga gaanong kaiba ang mga naga sa mga tao. Nang marinig ni Sam iyon, naunawaan niya na maaaring may ginawa ang commander ng regiment upang puntiryahin siya. Lumabas na kinuha ng commander ng regiment sa kanyang sarili na magtalaga ng isang angkop na kandidato mula sa batalyon ni Yoda, na ganap na nilalagpasan ang chain of command at itinalaga si Sam lamang para sa isang scouting mission, sa isang lokasyon na maaaring ituring na medyo malapit sa base ng kaaway. Sigurado ang buong kampo na may mga tao doon. Hindi na kailangang magpadala ng isang scout. Hindi masyadong nag-alala si Sam, masyadong marami siyang mga alas sa kanyang manggas upang mag-alala sa gayong mababang lansihin. Mas lalong hindi siya mag-aalala sa pag-scout kung kailangan niyang maglakad-lakad sa base ng kaaway, medyo nagtitiwala siya na mabubuhay siya. Iyon din, pagkatapos niyang gumawa ng pag-iingat tungkol sa mga gumagamit ng elemento ng space sa ganap na kaharian pagkatapos ng kanyang pagkabigo na makatakas sa mga lugar ng pangangaso ng kabisera. Nakatuon si Sam sa punto kung saan nakatala ang mga gantimpala. Kahit na walang masyadong hinahangad mula sa militar, maaari siyang makipagpalitan ng ilang disenteng bagay para sa mga kredito.
Kung maaari niyang itaguyod ang kanyang sarili, magkakaroon siya ng ilang kagalang-galang na pagkakakilanlan sa bansang ito na magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Napansin niya na ang mga gantimpala ay batay sa mga ranggo pati na rin sa antas ng paglilinang ng sundalo. Ang tahimik na kasunduan ng digmaan ay hindi maaaring atakihin ng mga taong may mas mataas na paglilinang ang mga tao na may mas mababang paglilinang. Hindi binibilang ang mga subyugto sa isang kaharian. Tiyak na mapapatay ng isang yugto ng huli na nascent ang isang paunang yugto ng nascent nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang sistema ng mga gantimpala ay kawili-wili gayunpaman. Kung pinatay ng isang cultivator ang isang cultivator na may parehong rango, makakakuha siya ng 10 kredito at kung nagawang patayin ng isang cultivator ang isang cultivator ng isang mas mataas na kaharian na medyo malamang na mangyari, ang mga kredito ay imumultiply. Bukod doon, may mga kredito batay din sa rango ng tao. Ang isang sundalo ay nakakakuha ng 10 kredito, ang kapitan ng squad ay nakakakuha ng 100 kredito, ang commander ng kumpanya ay nakakakuha ng 1,000 kredito, ang commander ng batalyon na may 10,000 kredito at sa wakas, hindi nabanggit ang commander ng regiment. Ngunit mahuhulaan ni Sam kung ano iyon. Tiningnan niya ang misyon na ipinagkatiwala sa kanya. Ang misyon ay ang mag-scout ng isang kakahuyan na ilang milya ang layo mula sa kampo. Ang kagubatan ay ang pinakamahalagang punto ng hangganan. Sa hangganan na sumasaklaw sa maraming parisukat na kilometro, ang kagubatan na ito ay pinakamalapit sa base camp ng kaaway. Ang kagubatan ay palaging binabantayan ng mahigpit ng isang batalyon na katulad ng Nascent Battalion. Ang bawat sundalo ay magiging Nascent Stage Cultivator at kalahati ng batalyon ay magtatago sa kagubatan na iyon. Ang landas na patungo sa kagubatan na iyon ay malawak at malinaw na walang anumang ambush o mga lugar na pagtataguan, kaya walang saysay na makipaglaban sa landas na iyon, palaging sinasakop ng kaaway ang kagubatan at ganap nilang babantayan ang landas patungo sa base camp. Walang saysay na i-scout ang lugar na ito. Kahit na ang mga kinakailangan sa scouting ay medyo mataas. Hindi lamang dapat pumunta si Sam doon at tingnan ang sitwasyon, ngunit dapat din niya makuha kahit man lang ang isang sundalong kaaway at ibalik siya. Humajejek si Sam sa kahirapan. Habang siya ay naaaliw sa sinasabi ng abiso, sa halip ay nagngangalit si Yoda. Magkakaroon ng isang pagpupulong sa ilang minuto, itatalaga ko ang mga koponan para sa mga misyon at kailangang dumalo sa pagpupulong, haharapin ko ang bagay na ito noon, huwag kang pupunta kahit saan hanggang noon. Sa ganoong paraan, hindi naman siya nag-abala pang maghintay para sa sagot ni Sam at gumawa ng kanyang hakbang, nagpunta siya sa pagpupulong at bumalik pagkalipas ng 20 minuto. Anong problema? Sabi ni Sam habang tinitingnan niya ang kanyang malungkot na mukha. Linaw ni Yoda ang kanyang lalamunan at nagsimulang gayahin ang ibang boses. Kung talagang mayroon siyang napakahusay at may labis na kakayahan na maaari niyang baliwalain ang awtoridad ng akin, dapat niya man lang patunayan ito. Sa tingin mo ba, hahayaan kong tapakan ako ng sino man tulad nito? Pwede niyang hampasin ang anak ko kung gusto niya talaga, ngunit dapat niyang ipakita sa akin na karapat dapat siyang hayaang tapakan ang aking anak na tulad niyan sa sarili kong kampo. Ang karapat dapat na iyon ay mapapatunayan kung talagang maisasagawa niya ang misyon na ito. Kung talagang maaaring umiral ang gayong tao, maaari niyang gawin ang anumang gusto niya sa kampong ito. Maaari niyang hampasin ang sinumang sundalo at maaari pa nga siyang pumunta at hampasin ang mga commander ng batalyon kung kaya niya. Kung hindi, wala siyang karapatang gawin ang anumang gusto niya, mamamatay siya, kahit na nasa mga kamay ko iyon o kung nasa mga kamay iyon ng kaaway. Mamamatay pa rin siya. Maaari siyang magpasya kung ano ang gusto niya. Kabanata 514. Hindi napigilan ni Sam sa loob ng isang segundo at halos sumabog sa pagtawa. Nang makita niya siyang ganoon, tumigil na rin si Yoda sa pagbibiro. Paumanhin, magiging ganyan ako kapag nap-icon ako. Huwag kang mag-alala tungkol dito, sagot ni Sam at nagsimulang lumakad palabas ng kampo. Saan ka pupunta? Siyempre upang isagawa ang misyon. Gago ka ba? Kalahati ng batalyon ang naghihintay sa iyo kung pupunta ka ngayon. Maghintay ka lang at tingnan mo. Sa ganoong paraan, hindi na siya pinakinggan ni Sam at nagsimulang maglakad. Sa lahat ng oras na ito maraming mga sundalo at commander ng kumpanya ang tumitingin sa kanya ng may awa at panunuya. Lumabas si Sam sa kampo at nagsimulang gumalaw patungo sa kagubatan, pagkatapos maglakad sa isang tiyak na distansya at tiyakin na walang sino man sa malapit, kinuha niya ang tagapagbalita at nagsimulang mag-hover habang ang kanyang bilis ay tumataas ng husto. Sa pagkakataong ito, hindi niya direktang kinontrol ang board gayunpaman, tinutugtog niya ang plote ng nakapikit ang kanyang mga mata habang dinala siya ng hoverboard patungo sa kanyang patutunguhan sa katamtamang bilis, nang walang anumang palatandaan ng pagmamadali. Mukha siyang kalmado at nakolekta. Pagkatapos ng isang oras, narating niya ang paligid ng kagubatan.
Habang nakatayo siya sa board malapit sa pasukan, nararamdaman niya ang lahat ng titig sa kanya. Sa sandaling ito, hindi niya suot ang balahibong balabal, sa halip, suot niya ang pangunahing uniforme ng sundalo ng hukbo, kaya nararamdaman niya ang puot mula sa kanila. Hindi basta-basta pumasok si Sam sa kagubatan ng direkta, nag-hover lang siya sa paligid ng pasukan ng kagubatan, na parang naghahanap siya ng isang bagay. Samantala, ang mga sundalong nagtatago sa pananambang ay patuloy na nag-uusap sa pagitan ng kanilang sarili. Natuklasan ng mga sundalo sa pinakamalayo na lugar si Sam nang siya ay 1 milya ang layo. Agad nilang iniulat ito sa kanilang mga superior. Ang reaksyon ay galit ang lahat na minamaliit ng hukbo ng kanilang kaaway hanggang sa puntong, nagpadala sila ng isang tao sa kritikal na punto ng hangganan. Kung tatawid sila sa kagubatan na ito, makakatagpo sila ng isang landas na direktang konektado sa base at mahirap pang ang magtago sa landas na ito. Kaya, dapat na talagang seryosohin nila ito. Si Sam ay nag-hover pa rin sa paligid ng hangganan nang walang pakialam na ginalit niya ang lahat ng mga sundalo sa loob. Sa oras na ito, alam na ng lahat sa kagubatan na nag-iisa siyang dumating. Hindi sana niya alintana kahit na alam niya. Pagkatapos ng ilang patuloy na paggalaw, sa wakas ay pumili si Sam ng isang entry point at mabilis siyang nag-zoom papunta sa kagubatan. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil ayaw niyang pumasok sa kagubatan kung saan nakahanda na ang mga sundalo sa pananambang. Walang magiging kasiyahan kung makikita siya ng lahat ng mga kaaway na paparating at alam ang kanyang kinaroroonan mula sa simula. Iyon ang dahilan kung bakit itinago niya ang kanyang presensya at lumusot sa kagubatan. Naglabas siya ng isang bee-puppet at nagsimula at hinayaan silang lumipad habang inilabas niya ang isang tablet at nagsimulang makita ang mga eksena. Ang espesyalidad ng mga bee-puppet ay hindi sila madaling makakaramdam, maliban kung partikular silang nagpapadala ng mga espiritual na pandama at makahanap ng isang anomalya, hindi nila maobserbahan ang pag-iral nito ng walang kanilang mga mata, pagkatapos ng lahat, hindi nila makukuha ang pakiramdam ng isang taong nagmamasid sa kanila tulad lamang ng nakuha ni Sam, sa pamamagitan ng isang makina. Habang umiikot ang mga bee-puppet sa paligid ng paligid, hinahanap ni Sam ang anumang mga bakas na iniwan ng mga kaaway. Sinuri pa ni Sam ang lugar gamit ang kanyang diskarte sa mata upang makita ang anumang mga natitirang enerhiya na iniwan ng mga kaaway o ang mga alon ng enerhiya na nagmumula sa mga nakatagong sundalo. Pagkatapos ng 2 minuto ng paghahanap, sa wakas ay nakahanap si Sam ng ilang mga bakas sa screen sa pamamagitan ng puppet. Binago niya ang kanyang kurso at nagsimulang gumalaw patungo dito. Isang tao na may pulang kulay ng balat ang nakayuko sa isang puno na ang nakita ni Sam sa screen. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa loob ng isang maikling segundo upang magbigay ng utos sa puppet. Ang mga crystal eyes ng bee-puppet ay nagningning at binago nito ng bahagya ang posisyon nito, bago itutok ang matulis na buntot patungo sa tao. Ang buntot ng puppet ay may ilang mga marking ng rune sa ibabaw nito at ang mga ito ay walang tigil na nagliliwanag na may maraming espiritual na enerhiya at nawala ito na may isang maliit na paputok na tunog na may isang asul na flash na lumitaw mula sa ngayon na natitirang hollow tube point. Sa loob ng ilang sandali, isang bagong matulis na buntot ang lumitaw sa nakaraang posisyon. Samantala, ang taong binaril nito ay nahulog mula sa puno at nakahiga na patay sa lupa. Mayroong isang butas sa gilid ng kanyang leeg na nagbubuga ng dugo at isang sanga ng puno ang natuhog ng isang matulis na bagay. Sa loob ng ilang segundo ay lumitaw si Sam sa lugar, tiningnan niya muna ang puppet at inutusan ang isang bagay sa isipan, may ilang metallic na kalansing na tunog na lumalabas sa katawan nito, ito ang pagbabago ng energy cell. Kahit na ang ataking ito ay mukhang maliit at walang halaga, sa katotohanan, ang metal ay isang grade 6 na material na nangangahulugan, na kadalasan itong ginagamit ng mga nascent stage cultivator. Ang dami ng enerhiya na itinurok sa dulo ay isang bagay na maaaring hayaang mag-scout ang puppet ng maraming oras. Ngunit ang lahat ng enerhiya na iyon ay naubos sa isang iglap. Ang maliit at hindi gaanong mahalagang pagbaril ay sapat na upang ihambing sa isang ganap na nakamamatay na suntok ng isang middle stage nascent stage cultivator. Iyon ay nangangahulugan, kung hindi nila ipagtanggol ang kanilang sarili ng maayos, maging ang mga yugto ng huli at peak nascent stage cultivators ay hindi makayanan ang atake at mamatay pa nga kung ito ay binaril sa mga sensitibong bahagi tulad ng mga mata at tainga. Kinuha ni Sam ang bangkay ng tao at handa nang gumalaw muli, ngunit sa sandaling ito, tinitingnan niya ang pangalawang screen sa kanyang mga kamay at mayroong 3 tao sa screen na iyon. Sinimulan ni Sam na gabayan ang puppet na malapit sa kanya patungo sa rehiyong iyon. Ang 3 ito ay mga mamamana at maaaring naroon upang magbigay ng takip sa ilang iba pang mga tropa, ito ay magiging isang mahusay na zone ng pag-aani. Pagkatapos dumating ng 2 puppet sa lugar, pareho silang nag-hover sa loob ng 1 minuto bago itutok ang mga lalamunan ng 2 tao.
Pagkatapos bumaba ang dalawa sa kanila, ang enerhiyang natira sa parehong mga puppet ay ang pinakamababa at hindi na sila maaaring magpaputok ng isa pang putok anuman ang mangyari. Ang ikatlong natitirang tao na isang half-naga ay malapit nang humingi ng tulong ng may gulat, ngunit bago niya gawin ito, ginawa ng mga puppet ang kanilang susunod na hakbang, mayroong isang maliit na metallic na pinto na binuksan sa mga tiyan sa puppet, at dalawang maliliit na granada ang bumagsak. Ang mga granada ay talagang gawa sa pangalawang pinakamataas na grade na methane na maaaring makuha ni Sam, ang Transcendent Stage Beasts. Binili niya ito mula sa Beast Faction. Halos lahat ng pangunahing elemental beasts ay mayroon ng Beast Faction, at mayroon pang isang consummate level na fire type na hayop sa kanilang pag-aari, ngunit iyon ay nasa kontrata kay Sravan, na nasa kalahating patay pa rin. Binili pa nga niya ang dumi na iyon upang makita kung makakakuha siya ng anuman at maaaring ikagulat ng marami ang mga resulta. Gayunpaman, ang transcendent na antas na ito ng methane ay sapat na upang harapin sila. Kahit na ang granada mismo ay mas maliit kaysa sa normal na granada, ang orihinal na methane ay nakaimbak sa space jade sa loob, pagkatapos na buhayin ang mga granada ang space jade ay nag-crack at ang methane ay tataas ang presyon at ang impact crystal na patong na nagtatago ng presyon sa espiritual na enerhiya na magpapagana sa fire inscription sa loob. Sisubog ang granada at tulad nito ang ginawa nila. Nagkaroon ng malaking pagsabog mismo sa ulo ng taong iyon. Nang kumalat ang alikabok at usok, may apoy pa ring sumusunog sa mga nakapalibot na puno at sa isang bunganga na nabuo sa lupa, nawala ang buong itaas na bahagi ng katawan ng half-naga ng walang bakas. Nagbato si Sam ng isang water sphere sa kanya at pinatay ang apoy na sumusunog sa ibabang kalahati ng katawan at itinago ang natitirang bangkay sa loob ng kanyang imbakan. Medyo nag-alala siya na hindi makakakuha ng anumang kredito ang bangkay na ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang natitirang dalawang bangkay na medyo mas makikilala. Pagkatapos kunin ang mga bangkay, hindi siya nanatili doon, bumalik siya at binago ang kanyang kurso, pupunta rito ang iba pang mga tropa sa paghahanap sa kanya. Ngayon ay pinag-iisipan niya, kung dapat niyang alagaan ang mga taong paparating sa kanya o manghuli para sa mga ganap na bagong biktima. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya siyang gawin ang pangalawang pagpipilian. Papatayin niya ang pinakamarami na kaya niya bago mamarkahan at sundan. Hanggang noon, maiiwasan niya ang anumang direktang paghaharap. Nagpasya siyang huwag gumamit ng anumang iba pang mga bee-puppet, sapat na ang dalawa. Sa hitsura nito, mayroong 500 tao sa kagubatan na ito na naghihintay sa ambush at iyon ay isang konserbatibong pagtatansya, na may isang pre-transcendent na namumuno sa kanila. Ito ay isang bukid ng kredito. Haharapin niya sila ng dahan-dahan at mapayapa ng walang pakialam sa mundo. May ngiti siya sa kanyang mukha at iniisip kung makokontrol niya ang mga puppet na ito gamit ang ploto habang siya ay nagmumuni-muni habang nagho-hover upang hanapin ang kanyang susunod na target. Kabanata 515. Si Sam ay nagkakaroon ng pinakalibangang pangangaso sa kanyang buhay. Hindi alam ng mga tao sa loob ang tungkol sa bilis ng tagapagbalita o ang pag-iral ng mga bee puppets. Naghahanap sila ng mataas at mababa, hindi nila alam kung paano sila pinapatay ni Sam, o minsan, hindi man lang nila alam kung may pinatay si Sam sa kanilang mga kasamahan. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng atake ay naglalabas ng pagsabog tulad ng isang granada. Karamihan sa mga pagkamatay ay mabilis at tahimik sa pamamagitan ng matatalim na putok na pinapaputok sa kanila at hindi kailanman nahuhuli si Sam sa pagkolekta ng mga bangkay bago mapansin ng ibang tao ang sitwasyon. Pagsapit ng gabi, hinabol ni Sam ang humigit kumulang 50 sundalo at ginamit lamang ang mga granada sa loob ng 5 beses. Habang nangangaso siya ay lubos siyang namangha sa kagubatan. Ang 50 taong ito ay nasa mga hangganan ng kagubatan at malamang na ang pagsubaybay para sa pangunahing puwersa na nagtatago sa loob. Nagpasya si Sam na ipagpatuloy ang kanyang pangangaso, mas madali ito sa gabi. Habang gumagalaw siya sa buong kagubatan, ang mga tropa na mas malalim sa loob ng kagubatan ay nagsimula ring mapansin ang kanilang mga nawawalang kasamahan. Naghihintay silang marinig ang balita ng pagkamatay ni Sam dahil nag-iisa siyang dumating at natanggap din nila ang balita na pumasok siya sa kagubatan. Kaya, walang saysay na tahimik ang kanilang mga kasamahan ng biglaan. Kaya, nagsimula silang magpadala ng mga koponan ng mga sundalo upang tingnan ang sitwasyon. Nang magpasya si Sam na lumipat ng mas malalim, napansin niya ang isang koponan na tulad nito sa kanyang landas. Ito ay isang koponan ng 5 at mayroong 2 half-nagas sa loob. Nagpasya si Sam na sumilip sa kanila kasama ang 2 puppet. Kaya, habang ang 5 sa kanila ay maingat na sumusulong, bigla nilang naramdaman ang isang ginaw na dumaan sa kanilang gulugad at biglang bumalik. At sa sandaling ginawa nila iyon, 2 sa kanila ang bumagsak kaagad at pinaputok din ni Sam ang isang projectile mula sa Harbinger na hiniwa sa leeg ng target.
Dalawang tao ang nanatiling nakatayo at nagpasya si Sam na magtanong sa kanila ng ilang mga katanungan. Ngunit sinamantala nila ang pagkakataong ito upang atakihin si Sam, ngunit umilag si Sam sa gilid at kasama ng matigas na pagliko na iyon, ang buntot ng hangin ng tagapagbalita ay lumikha ng mga talam ng hangin na hiniwa sa likod ng dalawang lalaki. Ang kanilang depensa ay mas malakas kaysa sa kanilang mga katapat na tao. Ngunit hindi pa rin sapat na makayanan ito, sumigaw sila sa tuktok ng kanilang mga baga, kumaway si Sam ng kanyang kamay at ang isa sa kanila ay nahuli sa isang ginintoang apoy na dahan-daang ngunit tiyak na sumusunog ng paunti-unti, itinuro niya ang kanyang kamay sa natitirang tao at sinabi. Kung magsasalita ka, hahayaan kitang mamatay ng mapayapa, o kung hindi ay mamamatay ka ng ganito. Tiningnan ng half-naga ang taong dahan-daang nasusunog at hindi nang ahas na maranasan ito mismo. Kaya, dahan-dahan niyang tumango ang kanyang ulo. Bakit kayo lumalabas sa sandaling ito? Ang mga scout sa gilid ay hindi nag-uulat, kailangan naming iulat ang aming posisyon sa commander para sa bawat oras kung wala kami sa anumang aktibidad at kung hindi kami nag-uulat sa loob ng 3 oras diretso ang tao ay ituturing na eliminated. Gusto ng commander na makita kung natapos ka na o hindi at suriin din sa mga scout. Tumango si Sam at ikinaway ang kanyang kamay, hiniwa ng isang talim ng hangin ang ulo ng taong iyon. Tila sumobra siya sa pag-iisip. Hindi inaasahan ni Sam na magpapadala sila ng mga koponan para sa kanya ng maaga. Pagkatapos ng lahat, siya ay nag-iisa at inaasahan niyang maliitin siya ng commander ng kaaway, ngunit tila mas maingat ang taong iyon kaysa sa kanyang naisip. Sumobra sa pag-iisip ni Sam ang sitwasyon at naramdaman na sinusubukan ng mga koponan na ito na gumawa ng isang hakbang sa kanilang base sa gitna ng gabi. Ito ay para lamang harapin siya, ang nag-iisang intruder. Itinulak ni Sam ang lahat ng hindi gustong mga kaisipan sa kanyang isipan at nagsimulang harapin ang iba. Naghanap lamang siya para sa natitirang mga koponan. Sa loob ng susunod na 2 oras, ibinagsak niya ang 3 koponan pagkatapos ng mahaba at mahirap na paghahanap. Ang kagubatan ay masyadong malawak na kahit na ang 500 miyembro ay maaaring maglaro ng tagwan. Nagiging mas mahirap at mahirap na maghanap ng mga individual. Kung pumasok siya ng medyo mas malalim, tiyak na pupunta siya sa mga ambush point ng regiment. Natagpuan din niya ang mga bakas ng natitirang mga grupo na pumunta na sa gilid ng kagubatan, kaya ang kanyang mga gawa ay tiyak na iuulat pabalik sa commander at sa lalong madaling panahon, tiyak na malalaman nila ang tungkol sa pagkawala ng 3 grupo rin. Kaya, lilipat sila at susubukang hanapin si Sam o hihintayin nila siyang dumating at mahulog sa ambush. Kung si Sam ay nasa kanilang posisyon, hindi niya pipiliin ang pangalawang pagpipilian, hahanapin niya kaagad ang intruder. Kung hindi, ang intruder ay palaging magkakaroon ng opsyon na umalis kapag naramdaman niya ito. At ginawa rin ng commander na ito ang parehong desisyon. Naramdaman ni Sam ang labis na paggalaw ng enerhiya mula sa maraming posisyon sa kagubatan, nakikita niya ang mga alon ng enerhiya na tumatakbo ng walang kontrol sa maraming posisyon gamit ang kanyang diskarte sa mata. Ngunit hindi siya nag-alala. Tulad ng napagpasyahan niya kanina, hahabulin niya sila, ng palihim hanggang sa mahuli nila siya. Maiiwasan niya ang anumang uri ng direktang paghaharap hanggang sa puntong iyon. Sinimulan ni Sam na aiskan ang buong kagubatan gamit ang diskarte sa mata habang siya ay pumupunta ng mas malalim sa loob. Napansin niya na mayroong ilang pormasayo na binibigyang buhay. Ilang minuto lamang ang aabutin para maabot niya ang lugar na iyon, kaya gumalaw siya. Ang mga bee-puppet ay nauuna sa kanya habang pinapanood niya ang screen at sumipol. Hindi nagtagal, dumating siya sa lugar ng pormasayon. Ang lugar ay may 20 tao at tila isang pormasayon na angkop na umatake. Sa sandaling pumasok ang mga puppet sa pormasayon, naalarma ang mga tao at pumasok sa kanilang mga posisyon, pinagkokonekta sila ng pinuno at ang 20 sa kanila ay gumaganap bilang mga pangalawang node na nagbibigay ng mga sword ray para sa pormasayon. Isang pormasyong pagpatay gamit ang mga swordsman. Hindi masasabi ni Sam na humanga siya, ang kanilang pagkakaisa at koordinasyon ay mahusay ngunit ang kanilang pamamaraan at ang pormasayon mismo ay tamad gaya ng impyerno. Kahit na wala ang kanyang mga utos, binuhay ng mga espiritu ng puppet ang mekanismo ng pagtatanggol sa kanilang paligid. Isang espiritual na bubble ng enerhiya ang lumitaw sa kanilang paligid at hindi magawang tamaan sila ng mga sword ray. Habang gumagalaw sila, gumalaw ang bubble kasama nila, at pagkatapos lamang ng ilang minuto lumitaw ang ilang menor de edad na bitek dito. Bumantong hininga si Sam at sinimulan ang pagkontrol ng puppet. 2 granada ang bumagsak halos sabay-sabay, sa 2 magkaibang lugar ng pormasayon. Wala sila sa mga tao, sa halip sila ang mga bandila ng pormasayon na lumilikha ng pundasyon ng pormasayon at madaling sinira ni Sam ito. Kahit na ang mga bandila ng pormasayon ay hindi nawasak, nagawa niyang sirain ang daloy ng enerhiya ng pormasayon ng walang problema.
Dumating si Sam habang ang usok at alikabok ay dahan-daang tumatagal upang makita na ang mga sundalo ay nagtitipon upang hanapin ang intruder. Mayroong 5 naga sa grupong ito at lahat sila ay may pulang kaliskis at ang isa sa kanila ay may puting kulay pa nga sa pulang kaliskis. Maaaring ilang marangal na supling. Pinuntahan ng mga puppet ang ilang nag-iisa sa gulo at binaril sila bago muling ikarga ang mga energy cell. Kinuha ni Sam ang espada ng Reaper na hindi niya ginamit sa loob ng mahabang panahon. Dahil hindi ito ang kampo na kaya niyang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan ng walang anumang pagpigil. Bumaba si Sam mula sa tagapagbalita at binuhay ang kanyang wind elemental na enerhiya upang makamit ang bahagyang pagsasanib. Nag-zoom siya patungo sa grupo ng mga tao at sinimulan ang isang labanan. Lahat sila ay mga bihasang swordsman, ngunit hindi kasing bihasa ni Sam. Habang sila ay nag-aaway, sinimulang punitin ng mga talim ng hangin ni Sam sila, ang buong formation zone ay pinupunit habang sinalakay ito ng isang ipoypo. Sa gulong ito, ang tanging disbentaha patungo kay Sam ay hindi nakakakuha ng wastong pagpuntirya ang kanyang mga puppet sa mga tao, patuloy silang gumagalaw na nagpapahintulot sa kanila na makaligtaan ang mahahalagang bahagi tulad ng mga mata, tainga, lalamunan at iba pa. Ngunit sila ay pinapaputukan pa rin at ang bawat putok ay pinapahina ang kanilang mga paa o nagdudulot sa kanila ng malubhang sugat sa tiyan, dibdib o sa ibang lugar. Hindi nagtagal, halos nalinis ang entablado at ang 5 naga na lamang ang natitira. Napansin niya na ang regular na mga bala ng bee-puppets ay hindi nagdudulot ng labis na pinsala sa kanila, nagpalit anyo ang mga naga sa kanilang orihinal na anyo at lumaki sila sa laki, ngayon ang lahat ng 5 sa kanila ay nasa 8 hanggang talampakan ang taas at sa parehong oras, nawala ang kanilang mga paa na pinalitan ng mga buntot ng ahas. Gayunpaman, hindi nag-alala si Sam, ang mga kaliskis ay gumaganap tulad ng matigas na baluti. At partikular, ang mga kaliskis na nasa gulugod, ang mga ito ay labis na mahirap na nahirapan si Sam na tagusan ang mga ito. Ngunit sila ay pinutol pa rin at iyon din lamang dahil sa direktang pagkakadikit ng talam, hindi tumagos ang mga talim ng hangin sa mga spinal scale. Nang sa wakas ay patay na ang 5 sa kanila, tiningnan ni Sam ang mga bangkay ng medyo mausisa, iniisip niya kung magagamit niya ang mga spinal scale na iyon para sa kanyang sarili. Kabanata 516. Kinuha ni Sam ang mga katawan, ngunit bago iyon, binalatan niya ang mga likod ng mga naga na ito at itinago ng hiwalay. Nagsimula siyang maghanap ng isa pang grupo at hindi nagtagal ay natagpuan niya ito. Madaling araw na at hindi na magtatagal bago sumikat ang araw. Ngunit hindi siya nagmadali. Habang ipinapadala niya ang mga puppet sa susunod na grupong nakita niya, napagtanto niya na bukod sa Porma Sion, may isa pang grupo ng mga tao sa labas ng Porma Sion na nag-aabang. Mukhang isang bitag na maingat na inilatag. Ngunit sa sandaling ito, napansin niya na isa sa mga taong ito ang kumukuha ng kanyang communication token at may sinasabi. Sumeryoso ang kanyang mukha at may malalim na pagkunot ng noo habang inuutusan niya ang mga tropa. Magpapangkat muli tayo at lilipat sa aktibong mode. Nagbigay ng utos ang commander na ang grupo ng sword formation ay napatay na. Gagawa na tayo ng aktibong pamamaraan mula ngayon at hindi na tayo maghihintay na umatake siya. Ang isang team ay hindi dapat magkaroon ng mas mababa sa 10 tao. Huwag kayong bababa ng mas mababa kahit ano paman. Bumuo ng 3 team, dito mismo at umalis. Nagsimula siyang magbigay ng mga tagubilin at gumawa ng kanyang hakbang. May 30 tao sa grupong ito at inaasam ni Sam na patumbahin sila tulad ng dati, ngunit lumalabas na nalaman na ng mga taong ito ang tungkol sa pagpatay ni Sam sa unang grupo. Nagbabago na sila mula sa passive patungo sa aktibong mode. Isang bagay pa ang ipinahihiwatig nito. Tapos na ang oras ng paglilibang sa pangangaso ni Sam, at kailangan na niyang mag-ingat. Kahit na malawak ang gubat, mayroong higit sa 400 tao at naghahanap sila sa mga grupo ng 10. 40 grupo ang maghahanap sa kanya. Walang paraan na makakagalaw siya nang hindi napapansin ng sinuman sa kanila. Bahagyang naghinagpis si Sam dahil tapos na ang kanyang oras ng paglalaro. Kailangan na rin siyang magsimulang maging seryoso. Iniisip niya kung dapat ba siyang gumamit ng mga baril at pampasabog o hindi. Magiging maikling trabaho ito. Sigurado siyang makakaya niyang harapin sila sa loob ng 36 na oras kahit gaano karami sila. Ang buong gubat ay maaaring maging isang sementeryo sa panahong iyon. Ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, naramdaman niya na ito ang pinakamagandang oras upang subukan ang kanyang mga bagong kasanayan. Nagsanay siya upang madagdagan ang kanyang galing sa pakikipaglaban sa mga nakaraang araw bago ang kanyang paglalakbay at ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa loob ng Divine Dimension. Ngunit hindi niya nasubukan ng husto ang mga kasanayang ito sa larangan ng digmaan. Partikular, ang mga elemento na bihirang niyang ginamit. Panahon na para gamitin niya ang mga ito.
Pumunta si Sam sa Divine Dimension sa loob ng isang segundo at tiningnan ang mga bangkay ng naga na nakahiga. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanila ng ilang sandali at matapos kumpirmahin na okay sila, gumawa siya ng ilang hand sign at kinagat ang daliri upang ihagis ang isang bagay sa 5 bangkay. Bigla, ang espasyo sa paligid ng bangkay ay nanginig at lumitaw ang isang malaking butas, na may maraming dark elemental energy na tumatagas mula rito. Gumawa si Sam ng isang dragging motion at 5 malalaking anino ang lumabas mula rito at ang portal ay isinara. Ang 5 anino ng naga ay lumulutang pa rin sa hangin ng walang anumang reaksyon. Ito ang isa sa mga kasanayan na natutunan niya at ginamit pa niya ang mga ito dati. Ang Shadow Necromancy. Para sa bawat buhay na nilalang sa tunay na mundo, may isang anino na nilikha sa Shadow World. Hindi ito ang anino na lumalabas kapag may ilaw. Pagkatapos mamatay ang taong iyon, ang anino ay dahan-daang mawawala sa Shadow World, at iyon ang oras para tawagin ng Necromancer ang anino na iyon at gumawa ng kontrata dito. Ang aninong tinawag ay magkakaroon ng kalahati ng orihinal na kakayahan ng tao at kumakain ito ng spiritual energy ng Necromancer upang mabuhay. Hanggat may sapat na spiritual energy si Sam, maaari niyang hayaan ang mga nakakontratang anino na mabuhay at palakihin pa sila sa pamamagitan ng patuloy na pagpapakain ng shadow energy, ang variant ng dark elemental energy sa kanila o kahit na pagpapakain ng mga anino ng mga kalaban at patay na katawan sa kanila. At mananatili sila sa loob ng mga anino ng kontraktor. Kapag kinansela ang kontrata, maaari lamang silang manatili sa isang yugto ng panahon sa mundong ito at sa oras na iyon, wala silang anumang kontrata kaya gagawin nila ang anumang gusto nila sa kanilang limitadong kasanayan. Ang Shadow Necromancy ay isang kasanayan na hindi madaling makabisado at ito ay masyadong advanced kahit para sa Naga Realm, ngunit mas gusto ito ni Sam kaysa sa normal Necromancy at Soul Necromancy dahil mayroon din siyang mga kakayahan sa anino likas dahil sa mga Shadow Mice. Sa kasalukuyang lakas at mental na kakayahan ni Sam, maaari siyang gumawa ng kontrata sa 2 anino ng Nascent Realm. Hindi yun marami at aabutin siya ng maraming oras upang alagaan sila, partikular, kapag kailangan din niyang alagaan ang mga hayop. Ang bahagi ng dahilan kung bakit siya gumawa ng malaking negosyo ay upang maghanap ng mga mapagkukunan para sa kanyang mga hayop. Sa ngayon, ligtas siya dahil ang home planet ay maaaring magbigay ng mga mapagkukunan hanggang sa maabot nila ang Transcendent Stage, sa paglaon ay kailangan niyang makipagsapalaran sa iba pang mga realm upang hanapin sila. Tiningnan ni Sam ang 5 anino sa harap niya at kumuha ng ilang metallic cylinder at inilagay ang mga ito sa loob ng kanilang dibdib. Ang mga anino ay maaaring maging solid o corporal batay sa kanilang sariling kagustuhan. Pagkatapos ilagay ang mga metallic cylinder, hinubad niya ang mga patay na katawan ng naga at sinuotan ang mga anino ng kanilang mga armor. Lumabas siya ng Divine Dimension at nagsimulang lumipat patungo sa unang grupo na nagsimula ng lumayo sa formation zone na ito. Pagkatapos malapit sa grupo, sa pamamagitan ng pagwagayway ng kamay ay naglabas siya ng isang anino ng naga at hinayaan siyang gumalaw. Ang mga anino ay nasa hugis ng tunay na anyo ng mga naga, hindi ang humanoid form, hindi ang human form. Tiningnan ng anino ang lahat ng panig na may naguguluhang ekspresyon. May mahinang shadow aura na lumalabas dito at hindi nito alam kung ano ang eksaktong nangyayari. Nararamdaman nito ang mga galaw ng grupo at lumipat patungo sa kanila. Nang maramdaman ng grupo na papalapit ang anino sa kanila, una silang nag-relax nang makita nila ang naga silhouette at ang armor, ngunit nang hindi sila nakatanggap ng anumang tugon, naging labis silang mapagbantay at naghanda upang umatake. Ang anino ay walang anumang bagay maliban sa survival instinct nang mapansin nito ang matinding killing intent na nagmumula sa grupo. Huminto ito sa kanyang mga yapak at gustong tumakas, ngunit hindi ito pinakawala ng mga sundalo. Nagsimula silang umatake at kapag ang mga pisikal na atake o elemental attack kahit ano pa man ang umabot sa kanila, ang mga anino ang unang reaksyon ay ang pagiging corporal state at lumangoy sa pamamagitan ng mga shadow region na nakapaligid dito. At ginawa niya iyon at dahil hindi niya naiintindihan ang kahalagahan ng armor at ang metallic cylinder na ibinagsak nila. Tumakbo ang mga tropa pagkatapos ng anino at nang marating nila ang tumpok ng armor at ang metallic cylinder, nagulat sila, ngunit nilapitan pa rin ito. Tinawag ng company commander ang mga sundalo at pinigilan silang habulin ang anino. Kinuha nila ang cylinder at sinuri ito. Hindi nila alam kung ano ito, ngunit ang alam lang nila ay may button dito. Ang kuryosidad ay isang demonyo. Habang pinipindot ng company commander ang button. Boom! Nangyari ang isang malaking pagsabog at maraming metallic spikes ang sumabog sa buong paligid nila. Mayroon pang berdeng apoy na sumusunog sa kanila habang dahan-daang nabubulok ang kanilang laman. Lumabas si Sam mula sa pagtatago kasama ang mga Bipoprat.
Ang dalawang puppet ay unang pumunta sa mga katawan upang tingnan kung mayroong anumang buhay na nilalang at sa katunayan ang company commander at dalawa pang naga sa grupo ay nakaligtas. Kahit na sila ang pinakamalapit sa pagsabog, sila lamang ang nakaligtas. Ito ang mga special grenade na gawa sa pabrika. Ang mga ito ay isang modified version ng orihinal na granada ni Sam at isang eksperimento para sa isang patent. Kahit na hindi ito ganap na orihinal, ang sukat ng pagsabog at ang sukat ng pinsala ay perpektong binago at ang decaying flame ay ipinatupad sa isang antas na ang mga katawan ay hindi ganap na masisira. Sa katunayan, ang granadang ito ay hindi para sa maskiling, sa halip ito ay upang gawing immobile ang mga kaaway. Kung ito ay ihagi sa mga kaaway o kahit na apakan, maaari pa rin nilang makilala ang panganib at umiwas o magtanggol, sa mga kasong iyon ay halos hindi sila maaalis sa kanilang pwesto. Ngunit ang mga lalaking ito ay talagang masyadong mangmang para pindutin ang isang hindi kilalang bagay sa gitna mismo ng kanilang grupo at lahat sila sa ibabaw ng isa't isa sinusubukang sumilip dito. Hindi niya inaasahan ito. Halos lahat ng mga kaaway sa home planet ay alam na ang organisasyon ni Sam ay gumagawa ng ilang magagandang granada at lahat sila ay may kinakailangang mga hakbang, kaya ang mga ganitong uri ng mga bagong granada ay talagang kapaki-pakinabang. Ngunit dito, mas kapaki-pakinabang sila kaysa sa dapat. Ang pangangaso na inakala ni Sam na medyo mahirap ay nagiging mas madali. Kabanata 517. Lumipat si Sam sa susunod na grupo at pagkatapos ay sa susunod. Ang ginawa lang niya ay finance sila ng mga anino ng mga naga. Hindi siya bumuo ng anumang uri ng kontrata sa mga anino ng naga, tinawag lang niya ang mga ito. Aabutin nito ang pinakamataas na enerhiya ng atake ng isang nascent stage cultivator para tawagin sila. Dahil wala ang kontrata dito, magagawa niya ang anumang gusto niya. Kaya, sa bawat posisyon, pagkatapos niyang makahanap ng anumang naga, tatawagan niya ang anino at ipapasok ang isang granada sa loob bago iwanan ang anino malapit sa isa pang grupo. Para bang nasa swerte si Sam, dahil malinaw na pinindot ng susunod na 5 grupo ang mga granada ng walang pagbubukod. Kahit papaano ay mas matalino sila kaysa sa iba dahil isang tao lang ang pipindot sa granada ng medyo malayo sa grupo, ngunit kapaki-pakinabang pa rin ito upang madaling higpitin ang mga galaw ng kalahati ng grupo. Tanging ang trick ay hindi gumana para sa susunod na grupo. Lumalabas na naintindihan nila na may mali sa mga anino at sa regalo na iniwan ng mga anino at hindi sila naglakas loob na pindutin ito o itago ito. Ang magagawa lang nila ay dalhin ito ng maingat patungo sa base ng kampo. Nang gawin ng dalawa pang grupo ang pareho, hindi sinubukan ni Sam na ulitin ang parehong bagay. Sinundan niya ang isang grupo at narating ang pansamantalang base camp ng batalyon na ito. Ito ang kampo para sa kalahati ng mga sundalo sa batalyon habang ang natitirang kalahati ay pagsasamahin sa natitirang mga tropa. Nagbibigay ng mga utos ang battalion commander sa pamamagitan ng iba't ibang communication token habang nakukuha niya ang impormasyon. Mayroon pa ring humigit kumulang 100 sundalo na naghihintay sa base. Mukhang sila ang huling grupo na sinusubukang magpumiglas. Sa sandaling ito, nagbibigay ng mga utos ang commander sa iba pang mga grupo na umatras. Labis na nagtaka ang deputy dito at nagtanong. Sir, kung atras tayo ngayon, magkakaroon ng malaking problema para sa atin sa base. Hindi tayo makakatakas ng walang pinsala. Sino ang nagsabi na tuluyan tayong atras? Nagpapangkat tayong muli dito para salubungin ang ating panauhin. Sabi ng commander na may ngiti. Naging alerto at mapagbantay ang deputy, ngunit nagpatuloy ang commander bago pa man siya makapagsalita. Ang mga grupo ay nakakalat na sa buong gubat. Nakakalat sila sa paraang halos hindi nila makaligtaan ang anumang sona ng mga gubat. Sa huling 10 minuto, nasa parehong posisyon sila at naghiwa-hiwalay na rin sila ng hindi kumpletong grupo. Sa tingin mo ba, palalampasan ng ating panauhin ang gayong pagkakataon na manghuli ng isa-isa? Syempre hindi, ngunit wala ni isang buhay na nawala. Ibig sabihin, isang lugar lang ang maaari niyang puntahan at iyon ay ang paligid ng kampo. Ngayon, pumunta ka at i-activate ang mga formasayon. Sasalubungin natin ang ating panauhin sa pinakadakilang antas. Tiningnan ng deputy ang kanyang boss ng may pagkalito at pagdududa. Hindi niya iniisip na isang lalaki lang ang magiging walang hiya na pumunta sa kanilang command center. Para na itong naghahangad ng kamatayan. Ngunit sumunod pa rin siya sa mga utos. Pinagmamasdan ni Sam ang mga tolda at mga sundalo mula sa isang puno. Ang battalion commander ay nakaupo pa nga sa labas, isang red-scaled naga na may kulay ng dugo. Ang mga kulay ay medyo makikita kahit mahina. Nakaupo siya sa labas sa gitna ng lahat ng tolda na may mesa sa harap niya. Mayroong maraming communication token na nakalagay sa mga ito at may layout ng gubat na inilagay sa malaking mesa. Ipinako niya ang ilang pulang bandila sa mapa na parang sinusubukan niyang markahan ang ilang lugar.
Hindi alam ni Sam kung ano ang ginagawa niya, ni hindi niya alam na nahulaan ng kanyang kalaban ang kanyang pag-iral sa lugar na ito. Abala siya sa pag-scan sa buong kampo gamit ang kanyang eye technique. Gusto niyang tingnan kung may magagawa siya sa pamamagitan ng pagkuha ng bentahe sa layout. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin, bigla niyang naramdaman na nagbabago ang energy flow at biglang nangyari ang isang malaking formation activation. Sa sandaling ito, nakita niya na may isang mas maliit na pormasayon na lumitaw sa mesa ng commander. Ang energy flow ng mas malaki at mas maliit ay halos magkapareho. Agad niyang naintindihan kung ano ito. Ito ay remote formation control. Ito ay isang advanced na paraan ng pagkontrol ng malalaking pormasayon na may katulad ngunit mas maliit na pormasayon. Kadalasan itong ginagamit sa mga labanan. Hindi bababa sa iyon ang pinakasikat na paggamit. Nang tiningnan ni Sam ang ekspresyon ng commander, alam niyang maaaring nabunyag ang kanyang lokasyon at napansin din niya na tinatawag na pabalik ang lahat ng sundalo. Dagdagan niya ang enerhiya sa eye technique at nag-zoom in para tingnan ang remote formation. Mayroong maraming pulang tuldok sa paligid at may isang asul na tuldok dito at maraming pulang tuldok ang pumapasok sa bilog na malayo sa likod ng asul na tuldok. Itinuro ng commander ang kanyang daliri sa asul na tuldok at naramdaman ni Sam na may mali. Naghanda siya ng Shadow Elemental Fusion at nawala sa lugar. Sa sandaling ito, ang puno na kinatatayuan niya ay patayo na pinutol sa gitna at ang dalawang hati ay nahulog sa magkabilang panig. Lumitaw si Sam sa kabilang panig at tiningnan ang pinsala ng atake. Kumpiyansa siya na hindi siya mapapatay ng ataking ito, ngunit mapipinsala o mapipigilan siya kung direktang tatanggapin niya ito. Ang pormasyong ito ay hindi para sa pagpatay, ito ay para sa pagkontrol sa daloy ng labanan sa pamamagitan ng pakikialam sa mga individual na labanan. Ang isang controlling formation ay napaka-interesante. Agad na naisip ni Sam ang Crystal Table. Ang Crystal Table ay katulad din, ngunit mayroon itong sariling mga pakinabang at disadvantages, at ang mga pakinabang na hayop sa mga disadvantages sa sobrang dami. Hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataong gamitin ito ng maayos, inaasam talaga niya ito. Sa ngayon, kailangan niyang tapusin ang kapalpakan na ito bago mag-isip ng anumang iba pa. Sinimulan niyang ikalat ang kanyang eye technique at tiningnan ang pinakamaliit na energy flow sa paligid. Maaari niyang gamitin ang observation ability para makamit ang katulad na epekto, ngunit mas kapaki-pakinabang ang eye technique. Ang kanyang paligid ay parang isang habi ng spiritual energy at maaari pa niyang maramdaman ang bawat sinulid. Kasalukuyan, hinahanap niya ang mga sinulid na nag-uugnay sa remote formation sa pangunahing pormasayon. Pagkatapos makatakas sa karagdagang mga atake ng ilang beses, natagpuan ni Sam ang mga kinakailangang sinulid at nagsimulang mag-isip ng isang plano. Ang battalion commander ay isang pre-transcendent at magiging medyo problema siya. Kaya, gusto niyang maghanap ng paraan upang magpadala ng energy cell sa kanya, ngunit may pagkakataon na siya ay mamatay. Kaya naman iniisip niya kung paano magpapatuloy. Ngunit ngayon ang commander mismo ang nagbigay sa kanya ng sagot. Siguro mahusay ang commander na ito sa paggamit ng mga pormasayon upang umatake, ngunit mas marami pang magagawa si Sam kaysa sa pag-atake lamang. Nang i-activate ng commander ang isa pang atake sa kanya, umiwas lang si Sam sa pagkakataong ito. Lumitaw siya sa isang internal node ng pormasayon at bahagyang binago ito. Ito ay isang napakadelikadong hakbang, ngunit ginawa pa rin niya ito nang walang anumang problema. Sa sandaling baguhin niya ang ganoon, ang espada na dapat sana ay nahulog sa kanyang nakaraang posisyon ay nahulog sa isang grupo ng mga tao sa gilid ng pormasayon. Sila ang mga sundalo ng commander mismo at isa sa kanila ang namatay ng ganun lang. Hindi masasabi ng pormasayon kung matagumpay ang atake o hindi. Ang tanging dahilan na alam ng lalaking ito na buhay si Sam ay dahil nakikita niya muli ang asul na tuldok. Muling umabot si Sam sa isang altitude para makita ang commander mula sa malayo at napansin na kumikinang ang kanyang communication token. Ngunit hindi sinagot ng commander na isang magandang senyales, ngunit ang masamang senyales ay tila napansin ng commander ang pagkawala ng iba pang mga tao. Hindi gusto ni Sam ito, kaya nag-isip siya ng isang bagay na masama at inilabas ang lahat ng mga anino na tinawag niya kanina ngunit hindi niya nagamit. Bigla, mayroong higit sa 10 asul na tuldok na lumitaw mula sa kung saan sa remote formation at lumitaw ang isang itim na linya sa mukha ng commander. Hindi niya alam kung ano ang nangyari ngunit bigla na lang ay napakaraming kaaway sa mapa at gumagalaw sila sa iba't ibang direksyon ng nagpapanik. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting tensyon at sumigaw ng mga utos sa mga communication token para maabot ng mga grupo ang mga posisyon ng kaaway. Pagkatapos ng ilang minuto, nang sigurado siya na nakapalibot na silang lahat, nagpasya siyang umatake. Ngunit si Sam na napapalibutan din, ngunit malapit pa rin sa internal node ay naghihintay pa rin doon.
Sa sandaling magsimulang lumabas ang maraming atake mula sa remote formation, binago muli ni Sam ang node at sa susunod na segundo. Boom! May nangyaring hindi kapanipaniwala at naramdaman ng commander na nanlalamig ang kanyang isip habang nahuhulog siya sa remote formation table. Nagsimula siyang pawisan ng husto habang higit sa 10 pagsabog ang naganap sa iba't ibang lokasyon. Lahat ng mga atake ay dumapo sa mga anino tulad ng naisip niya, ngunit ang isa na tumanggap ng buong atake ay hindi ang anino kundi ang mga granada sa loob at sumabog ang mga ito sa sandaling matamaan ang trigger. Ang mga grupo sa paligid ng mga anino ay nasa gulo, maliban sa isang atake na kailangang dumapo kay Sam. Lahat ng iba pa ay dumapo, at ang isang ataking iyon ay dumapo sa kalapit na sundalo. Muli, hindi tumahimik si Sam. Itinaas niya ang kanyang binti diretso sa langit habang kinokonsentre niya ang spiritual energy sa impyerno at ibinagsak ang isang axe kick diretso sa internal node at isa pang pagsabog ang naganap ngunit sa pagkakataong ito ay nasa gitna ng kampo at ang apektadong tao ay ang commander lamang. Kabanata 518. Nangyari ang pagsabog dahil sa puwersahang backlash na ginawa ni Sam at ang commander, na isang batang naga, ay walang nagawa kundi ang kunin ang kanyang orihinal na anyo upang ipagtanggol ang kanyang makakaya. Ngunit hindi pa rin niya ito lubusang naipagtanggol at nakatanggap siya ng malubhang pinsala. Ang kanyang dibdib ay pinasabog. Makikita pa nga ang mga buto sa dibdib. Tinapos ni Sam ang 10 sundalo na nakapalibot sa kanya gamit ang Reaper sa isang kamay at ang Executioner sa isa pang kamay. Matagal na rin simula nang gamitin niya ang Executioner, ngunit napakahusay pa rin ng talam. Sa loob ng mahabang panahon, ang dahilan kung bakit hindi niya ito ginagamit ay dahil ang grade ng sandata ay lagpas na sa kanyang kakayahan, ngunit ngayon ay pareho na sila ng antas at oras na para pakainin niya ang talam ng sustansya na kailangan nito, ang dugo. Ang Executioner ay mayroon ding espesyal na katangian, ang corrosion effect. Ang sugat na dulot ng talim ay hindi madaling malulutas sa pamamagitan ng pagharang ng daloy ng dugo gamit ang spiritual energy dahil imposibleng harangin ito. Ano man ang madikit sa talim at sa lugar na hiniwa, ang spiritual energy, dugo, laman, kalamnan, taba, tela ay kinakalawang. Hindi nagpunta si Sam sa mga lugar ng pagsabog, sa halip, diretso siyang nagpunta sa base camp na nasa kaguluhan pa rin. Tumalon siya sa kaguluhan at nagsimulang pumatay ng lahat sa paligid. Hindi nagtagal, dahil sa kanyang pagpatay, maraming tao ang kumalma at nagsimulang umatake kay Sam. Mayroong ilang mga taong apektado ng energy wave na dulot ng backlash, sila ang mga unang target ni Sam. Halos kalahati ng grupo ay naalis bago pa sila kumalma at lahat sila ay pinugutan ng ulo o tinusok ang mga puso. Namatay ang lahat sa isang shot. Ang natitirang 50 ay nagtutulungan kay Sam, ngunit hindi man lang siya kumurap, ngunit ang hindi nila nakita ay ang dalawang bee-puppet na tahimik na lumilipad patungo sa kanila at hindi nagtagal ay naging magulo na naman ang sitwasyon. Ang sniping ng mga bee-puppet ay hindi dapat maliitin. Pagkatapos niyang hiwain ang lahat ng kanyang kalaban, sa wakas ay nakarating si Sam sa mesa ng commander. Wala siyang malay dahil sa pagkawala ng dugo. Ang pre-transcendent stage, kahit na ito ay sa unang yugto pa lamang, ay nakapagliligtas pa rin sa kanya. Nagsimulang tumagas ang wood elemental energy mula sa kanyang katawan at sinubukang pagalingin ang mga sugat. Ngunit dahil sa kanyang kawalan ng malay, hindi gumagana ang likas na pagsisikap na ito ng kanyang subconscious. Tinawag ni Sam ang isang puppet at sapilitang pinaupo ang commander. Ang puppet ay galing sa likod at bigla na lang humaba ang mga limbs ng puppet gamit ang nababaluktot na metallic tubes at pumulupot sa commander ng maraming beses. Ang kanyang mga braso at binti ay ganap na nakatali at ang matatalim na limbs na nagsisilbing dulo ng nababaluktot na metallic tube na ito ay biglang tumusok sa katawan ng commander na hindi pinansin ang mga kaliskis at direktang tumago sa kanila. Isang metal limb pa nga ang tumusok diretso sa kanyang dibdib at huminto ilang milimetro ang layo mula sa kanyang puso. Ang mga formations ng puppet ay ginawang aktibo at maraming anesthetic drugs ang inilabas mula sa mga dulo. Kahit na immune ang mga naga sa karamihan ng lason, karamihan sa mga herbs ng gamot na ito ay hindi maaaring ituring na lason, kaya maaaring mayroong ilang epekto. Kasabay nito, ang formation ng puppet na humahawak sa kanya ay mahigpit na tinatatakan ang kanyang cultivation. Dahil walang paglaban, ito ang pinakamahusay na naisip ni Sam sa ngayon. Ngunit hindi siya talaga nakatiyak. Kinuha niya ang upuan na ginamit upang hawakan ang mga ulo ng tore sa lungsod ni Sam sa panahon ng kanilang pagbitay at pinaupo siya roon, bago ay activate ang upuan. Hindi makaupo ng maayos ang lalaki dahil sa puppet na nakahawak sa likod, ngunit okay pa rin ito hanggat aktibo ang selyo. Hindi na naghintay si Sam. Dahil tapos na ang kanyang pangunahing misyon, oras na para linisin ang natitirang grupo. Dapat niyang patumbahin ang mas marami hanggat maaari bago siya umalis sa lugar na ito.
Pagkatapos ng lahat, mabilis kumalat ang balita. Mabilis siyang naglibot sa Harbinger at sa pagkakataong ito, hindi na siya mabagal. Napakabilis niya at natapos ang buong scouting sa loob ng 1 oras. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kampo upang makita ang commander na halos hindi na nabubuhay ngunit dahan-daang gumagaling, bago niya ito ibalik o mahuli na pabalik, nagpa siya si Sam na ayusin ang isa pang bagay at iyon ay ang kanyang cultivation breakthrough. Hindi na makatiis si Sam. Lumipas na ang mahigit 6 na buwan, ngunit hindi niya nakayanan ang pressure, ngunit hindi makalabas ng normal ang mga beast. Naglatag siya ng formation disk at lumikha ng isang selyadong lugar. Sinimulan niyang ikonsentra ang kanyang enerhiya habang kinakalap niya ang hangin sa formation patungo sa kanyang mga kamay at nagsimulang lumikha ng vacuum. Hindi nagtagal, ang hangin ay naging sapat na concentrated upang mag-iwan ng vacuum sa buong formation at ang hangin ay naging isang concentrated ball ng gas sa kanyang mga kamay at mga labi na nakapalibot sa kanyang katawan, mayroong isang uri ng kakaibang reaksyon mula sa kanyang katawan na hindi niya matukoy. Ngunit alam niyang mapanganib ito, kaya agad niyang ipinasok ang bola ng hangin na ito sa isang space jade at kumuha ng ilang iba pang space jades at binasag ang mga ito. Pagkatapos basagin ng higit sa 12 space jades, tumaas ang air pressure at napuno muli ng oxygen ang formation. Huminga ng malalim si Sam at pinakalma ang abnormalidad sa kanyang katawan. Iisipin niya iyon mamaya. Pinalabas niya ang lahat ng kanyang mga beast at nagsimulang magbahagi ng enerhiya sa kanila. Dahil matagal na silang nasa border ng antas na ito, hindi sila nagtagal para mag-breakthrough at nawasak ang formation. Bago pa man malantad ang mga beast sa paligid, ibinalik sila ni Sam sa loob ng Divine Dimension, at sa wakas, nakapagpahinga na siya. Napansin niya na lumampas ang kanyang lakas sa napakalayo. Napakalakas niya, marahil ay maaari pa niyang subukan na harapin ang isang tao sa unang yugto ng pre-transcendent stage. Ngunit kailangan niyang gumawa ng ilang kritikal na atake upang maging makabuluhan ang mga ito sa kanila. Ang mga kritikal na atake na iyon ay magiging normal na atake para sa realm na iyon. Hindi siya masyadong nag-isip at binuhat ang lalaking ito kasama ang upuan sa kanyang likod at sumakay sa Harbinger. Pumunta siya sa buong bilis at narating niya ang paligid ng kampo sa loob ng 1 oras. Tiningnan ni Sam ang commander at hindi niya masiguro na ligtas siya. Hinalugog niya ang mga pills ng Old One at sa wakas ay nakahanap ng ilang high-level sleeping pills. Ang mga pills na ito ay tiyak na magiging epektibo sa kanya, sa katunayan, maaaring masyadong epektibo ang mga ito kaya kalahati lamang ng pill ang ibinigay niya at isinubo ito sa kanyang lalamunan, bago niya i-unlock ang puppet at ang upuan. Binuhat niya ito sa kanyang balikat at itinago ang Harbinger bago tumakbo sa kampo sa buong bilis. Hindi man lang siya huminto sa battalion camp at direktang tumakbo patungo sa command center kung saan nakaupo ang regiment commander. Huminto siya sa labas ng command center at ibinaba ang commander ng kaaway at tumayo lang doon ng walang sinasabi. Hindi nagtagal, nagtipon sa paligid niya ang mga sundalo at company commanders, ang mga battalion commander at ang regiment commander ay nagpupulong sa sandaling ito. Kahit sila ay nagmasid sa kaguluhan at nagsimulang lumabas. Nang makita nila ang katawan sa harap nila na may pulang kaliskis at pinasabog na dibdib, silang lahat ay natigilan sa lugar, kahit si Yoda ay natigilan. Hinihintay pa rin niya si Sam na bumalik na tumatakbo, ngunit may nahuli talaga siya. At nang obserbahan niya ang mukha ng nahuli, mas nagulat pa siya, dahil kilala niya ang taong iyon. Isa siyang peer at maituturing na isang karibal. Pareho sila sa termino ng ranggo militar at cultivation. Madalas silang nagkumpetensya kaya kilala nila ang isa't isa, ngunit hindi niya inaasahan na maibabalik siya ni Sam dito. Kung gayon, isa lang ang ibig sabihin nito, ang lahat ng commander ay lumulunok ng husto, lalo na ang regiment commander. Hindi niya alam kung paano ito nagawa ni Sam, ngunit nag-isa siyang pumunta at nahuli ang isang pre-transcendent cultivator at dinala siya pabalik ng buhay. Pumasok siya sa kampo ng kaaway na may higit sa 500 tao na nag-iisa at bumalik pa rin kasama ang commander bilang isang bihag. Narito ako upang isumite ang misyon at kumuha ng mga gantimpala, sabi ni Sam nang walang pakialam. Pumasok ka at magbigay ng ulat ng sitwasyon, sagot ng regiment commander. Naglakad si Sam sa likod niya at isa sa mga senior battalion commander ang pumihil sa bihag. Pagkatapos pumasok sa tent, nagtanong ang regiment commander. Anong nangyari? Paano mo nagawa ito? Hindi ko maaaring ibunyag ang mga pamamaraan. Maaari ko lamang ipakita ang mga resulta, sagot ni Sam nang walang pag-aalinlangan. Kahit saan man, walang cultivator ang maaaring pumilit sa ibang tao na sabihin ang kanilang mga lihim, kahit sa militar. Binago ng regiment commander ang tanong. Ano ang posisyon ng gubat? Nalinis. Natahimik ang lahat sa sagot. Isa sa kanila ang nilinis pa nga ang kanilang tainga na parang inakala nilang maaaring mali ang narinig nila at nagtanong muli ang regiment commander.
Sa pagkakataong ito, sumagot si Sam ng may higit pang mga detalye at ilang ebidensya. Sa pagwagayway ng kanyang mga kamay, isang malaking tumpok ng mga ulo ang inilatag sa sahig at isang katawan na pinasabog ang itaas na bahagi ng katawan. Ang tumpok ng mga ulo ay dumaloy palabas ng pasukan ng tent at nagbigay ng ilang talagang kasuklam-suklam na tanawin. Kabuuang 521 nascent stage cultivators. Lahat ay nalinis. Tinatayang nakatakas ay humigit kumulang 20 hanggang 30 tao. Ang kasalukuyang katayuan ng gubat ay maaaring iniimbestigahan ng kampo ng kaaway. Kabanata 519. Ang lahat sa loob at labas ng tent ay nakatingin sa tumpok ng mga ulo habang lumulunok sila ng husto. Kahit na marami sa kanila ang nakasama na sa maraming labanan, hindi nila maiwasang makaramdam ng kilabot nang makita nilang nakatumpok ang mga ulo. Napakalaki ng tumpok kaya gumulong ang mga ulo sa labas. Ang regiment commander ang pinakagulat sa lahat. Ang layunin ng misyon ay i-scout ang gubat at ibalik ang isang sundalo upang makakuha sila ng karagdagang impormasyon. Ngunit pumunta lang doon si Sam at ibinalik ang lahat ng ulo ng mga kaaway. Hindi ito kapanipaniwala, ngunit ang patunay ay nasa harapan niya upang makita. Tiningnan niya si Sam sa isang bagong pananaw. Naunawaan din niya kung bakit binugbog niya ang kanyang anak. Maaari niyang patayin ang kanyang anak sa lugar kung gusto niya, ngunit ang tanging bagay na pumihil sa kanya ay ang pagiging militar niya. Bakit magtitiis ang isang taong sobrang may kakayahan sa isang mayabang na batang amo sa isang mapanlinlang na paraan? Kahit na kinilala niya ang kakayahan ni Sam, hindi kumupas ang pagkamuhi sa kanyang mga mata, sa katunayan, ito ay tumaas. Tiningnan siya ni Sam diretso sa mga mata at ngumiti ng malamig. Ang kanyang ngiti ay may napakaraming nakatagong kahulugan na nagbigay sa regiment commander ng panginginig at naging hindi komportable sa kanya. Pagkatapos mag-isip sa loob ng ilang oras, nagdamdam siyang nagsimulang magtalaga ng mga gantimpala sa identity token ni Sam. Ang mga gantimpala para sa nascent stage cultivator ay 5,270, tulad ng para sa pre-transcendent cultivator mayroong dagdag na daang credits, ngunit ngayon na mayroon siyang posisyon bilang battalion commander at naibalik din siya ng buhay, kung gayon ang gantimpala ay mas mataas din. Ang battalion commander ay nagdadala ng posisyon na nagbibigay sa kanya ng 5,000 dagdag na credits, na halos kapareho sa lahat ng mga ulo na dinala niya. Bukod pa riyan, mayroong 1,000 higit pang mga credits para sa pagbabalik sa kanya ng buhay. Sa loob ng 2 araw, hindi lamang nagpunta si Sam sa isang misyong pagpapakamatay, ngunit nalampasan din niya ang mga kinakailangan ng misyon na ibinigay sa kanya at nakakuha pa ng higit sa 10,000 credits. Pagkatapos matanggap ang kanyang mga gantimpala, hindi na siya naghintay doon at bumalik sa kanyang barracks. Sumipol pa nga siya habang naglalakad siya ng dahan-dahan na may mga kamay sa kanyang mga bulsa. Tinitingnan siya ng lahat at nag-uusap, naging mainit na paksa siya, sa loob lamang ng isang araw. Pagkarating sa lugar ng barracks, hindi siya nagpunta diretso sa kanyang sariling tent, sa halip ay naglakad siya patungo sa isa pang tent, ang tent na naglalaman ng anak ng regiment commander. Naglakad siya papasok na parang pag-aari niya ito at tumingin sa batang amo na sinusubukang pumasok sa pantalon ng isa pang babae. Hindi maiwasang iling ni Sam ang kanyang ulo sa libog na asong ito. Parang ang kanyang ari ang tanging gumagana sa kanyang katawan. Nang makita ng lalaki na pumasok si Sam, natigilan siya sa punto na hindi man lang niya alintana ang kanyang nakakakompromisong posisyon. Pagkatapos lamang niyang makita ang nandidiring ekspresyon ni Sam, bumalik siya sa kanyang senses at sinubukang magtakip. Pagkatapos nito, itinuro niya ang kanyang daliri kay Sam at sumigaw. Paano ka pa nabubuhay? Hindi nagawang magmalasakit si Sam at tumalon mula sa kanyang pwesto at sumipa ng tuhod diretso sa mukha ng batang amo. Bumagsak ang lalaki, na may nahuhulog ng ngipin. Hindi tumigil si Sam, tumalon siya muli at sumipa sa kanyang tiyan na nagpapahiyaw sa kanya sa sakit at paghihirap. Pagkatapos tapusin ang kanyang ginawa, bumalik si Sam sa kanyang sariling tent at nagpahinga sandali, bago ilabas ang 2 talim na ginamit niya ngayon. Matagal na rin mula nang i-maintain niya ang mga ito. Sa tuwing ginagamit ang mga ito upang pumatay ng isang tao, sinisip-sip nila ang asensya mula sa dugo at kahit ilang iron essence upang madagdagan ang sarili nitong density. Hanggang sa mahayag ang espiritu, mahihirapan ang talim na sipsipin ang iron ng pantay-pantay upang madagdagan lamang ang density. May pagkakataon na ang ilang dagdag na metal ay nagdeposito sa mga gilid at iba pa. Sinimulan niyang gilingin ang mga talim at kinintaban ang mga ito gamit ang meteorite sand. Si Sam lamang ang kayang gumamit ng gayong mahalagang metal bilang isang bagay na panggiling. Habang abala siya sa paggawa nito, hindi niya inisip ang oras habang pinapakalman niya ang kanyang isip at hindi nagtagal ay dumating si Yoda ng nagmamadali. Mukhang katatapos lang ng pulong.
Sa sandaling pumasok siya, magsasalita na sana siya, ngunit nang makita niya si Sam na abala at mapayapa ay nagbago ang kanyang isip at umupo sa tabi. Pinagmasdan niya ang dalawang talam. Ang pulang dugo ng mga talam at ang itim na hilt ng mga talam kasama ang kanilang napakalaking nakakatakot na aura ng uhaw sa dugo ay kahanga-hanga sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang minuto, tapos na si Sam sa kanyang trabaho at tumingin kay Yoda. Magagandang espada, maaari ko bang makita ang mga ito? Tanong ni Yoda nang medyo nag-aalangan, hindi nag-isip si Sam, iniabot niya ang dalawang talim at hinayaan siyang suriin ang mga ito. Pagkatapos tingnan ng matalim na talim hindi niya maiwasang hanggan ang mga ito. Ang mga ito ay parang mga likhang sining. Ang mga ito ay mahusay, sino ang gumawa sa mga ito? Anong material ang mga ito? Hindi maiwasang ngumiti ni Sam at sinabi. Ginawa ko ang mga ito mula sa simula, mula sa pagkolekta ng hilaw na material hanggang sa pagpino nito at paggawa ng espada, ginawa ko ang lahat mismo. Wow! Talagang mahusay kang artisan, ngunit hindi mo sinabi ang pangalan ng material. Mukhang mahusay na kalidad ng material. Blood Iron. Akala ni Yoda ay mali ang kanyang narinig. Blood Iron. Anong kakaibang pangalan, saan mo mahahanap ito? Hindi maiwasang matawa si Sam dito. Normal para sa mga normal na tao na hindi malaman ang tungkol sa blood iron, ngunit ang bawat artisan ay dapat na narinig ang metal na ito. Akala niya ay makikilala ito ng mga tao mula sa Naga Realm, ngunit mukhang hindi posible. Sigurado ka bang gusto mong malaman ang tungkol dito? Tanong ni Sam ng casual. Oo naman, bakit? May problema ba? Wala. Sasabihin ko sa iyo. Ang pinagmulan ng blood iron ay walang iba kundi ang dugong dumadaloy sa mga nabubuhay na nilalang, ito ay kinuha mula sa dugo ng mga nabubuhay na nilalang. Tungkol sa aking mga espada. 300 lalaki ang namatay sa paggawa sa mga ito. Sinabi niya ang lahat ng ito ng casual at hindi man lang kumurap habang sinasabi kung ilang tao ang namatay para lamang sa kanyang mga espada. Biglang, natakot si Yoda sandali, tumingin siya sa dalawang espada at hindi niya maiwasang lumunok. Ilang tao ang makakagawa nito. Kahit na pumatay siya ng daan-daang lalaki kung hindi man libo-libo sa larangan ng digmaan, ngunit hindi iyon nangangahulugan na kaya at malupit siya na gumawa ng talam mula sa kanilang dugo. Naunawaan niya ang uhaw sa dugo na aura na nagmumula sa mga talam. Maingat niyang ibinalik ang mga iyon kay Sam at nagtanong. Paano mo? Bago siya makapagtanong, pinutol siya ni Sam at nagpatuloy. May isang insidente noong ako ay isang novice, may kumidnap sa isang tao sa ilalim ng aking pakpak noong panahong iyon at sinubukan pa nga siyang patayin sa ilang stupid ritual, ang buong pamilya ay kasama roon at hinaharangan nila ang aking daan upang iligtas siya. Sa panahong iyon, labis akong nabigo na patuloy akong pinupukaw ng lahat, kaya ang mga talam na ito ang simbolo, isang simbolo na nagbibigay ng mensahe na hindi matalino na saktan ang isang tao sa ilalim ko. Ngunit magtiwala ka sa akin, ang mga talim na ito ay mahusay sa labanan, ang aura na nagmumula sa mga ito ay isang bagay na hindi maaaring gayahin o palitan. Ang 300 lalaki na namatay para dito ay hindi namatay ng walang saysay. Minsan akong nagdarasal na ang kanilang mga kaluluwa ay magpahinga sa kapayapaan. Sabi ni Sam na may ngiti, ngunit nakaramdam ng malamig na pawis si Yoda sa buong katawan. Sa sandaling ito, tumakbo ang isang sundalo at bumulong ng isang bagay kay Yoda, tumingin ang huli kay Sam at nagtanong. Binugbog mo ba ang anak ng regiment commander? Hindi ba sinabi niya na maaari kong bugbugin ang sinuman kung makukumpleto ko ang misyon? Sa katunayan, natapos ko na mas marami pa sa gusto nila, sa tingin ko ay nakuha ko pa nga ang karapatang bugbugin ang regiment commander na iyon. Naging walang magawa si Yoda, hindi niya inaasahan na may ganitong panig si Sam, malayo siya sa taong sinusubukang magbenta ng kanyang sarili sa arena. Sa mga sumunod na araw, hindi binigyan si Sam ng anumang misyon, hindi umakyat sa ganap na digmaan sa sandaling ito, mayroon lamang maliit na labanan at walang masyadong magawa para sa kanila. Ngunit pagkatapos ng 2 araw, narinig ni Sam ang isang bagay na nagpagnanais sa kanya na pumatay ng isang tao. Naipit si Arman sa isang lambak na napapalibutan ng mga kaaway. Hindi niya inaasahan na mapupunta si Arman sa ganitong sitwasyon. Habang iniisip niya kung pupunta ba siya doon at ililigtas siya, narinig niya ang isa pang bagay na nagpagsimula sa kanya ng isang massacre. Naipit si Arman doon dahil sa sabuatan ng regiment commander. Sinasabing ipinadala siya sa misyon na ito nang sinasadya at inutusan pa nga niya ang natitirang bahagi ng mga sundalo na iwanan si Arman sa lambak. Ang mas kakaibang balita ay ang regiment commander mismo ang gustong ikalat ang balitang ito sa buong mundo. Sa oras na malaman ni Sam ang balitang ito, narinig din ito ni Yoda at tumakbo siya kay Sam, ngunit mas malamig ang mukha ni Sam kaysa sa kanyang inakala at umaagos sa kanya ang layuning pumatay. Sinabi ni Sam kay Yoda,
Mukhang hindi gustong manalo ng iyong commander sa digmaang ito gaya ng gusto niyang inisin ako. Isang beses pa akong menas, magiging taksil ako sa iyong stupid na hukbo. Magtiwala ka sa akin, ang sitwasyon sa gubat ay mauulit na naman at papanoorin mo ito sa buong kaluwalhatian. Pagkatapos nito, hindi na siya hinintay ni Sam at ginawang aktibo ang enerhiya ng kidlat at tumakbo patungo sa direksyon kung saan naroon si Arman. Kabanata 520. Walang pakialam si Sam sa anumang posibleng misyon na maaaring italaga sa kanya o wala siyang pakialam sa digmaan na nangyayari. Ang tanging inaalala niya ay ang maibalik si Arman. Maaaring mayroon silang pagkakaiba, ngunit si Arman ay isang taong dinala ni Sam sa hukbong ito at siya ang kanyang nasasakupan. Kung kailangan siyang masaktan, iyon ay sa mga kamay lamang ni Sam. Sino ba ang regiment commander at ang kanyang mga nasasakupan para magsabuatan laban kay Arman? Sa sandaling ito, narinig din ng regiment commander ang tungkol sa balitang umalis si Sam upang iligtas si Arman. Medyo napanatag siya dito at inisip ng lahat na ito ang plano mula sa simula upang ipadala si Sam upang maging nakulong siya sa lugar na iyon. Ngunit ang bagay ay napanatag ang regiment commander dahil napakaraming iba pang mga sundalo na nakulong kasama ni Arman. Kahit na ang natitirang bahagi ng team ay nasa bagay na ito at sinubukang panatilihin si Arman doon, sa ilang kadahilanan, higit sa 3 kapat ng team ang nakulong sa lugar na iyon at ilang tao lamang mula sa natitirang 1 kapat ang nakabalik sa kampo at nagulat ng issue. Hindi niya alam kung paano nabigo ang plano, ngunit hindi niya maaaring mawala ang team na iyon. Mayroong 4 na squads na sumabak sa misyon na ito, iyon ay kalahati ng isang kumpanya ng mga sundalo. Hindi pa sumasabog sa ganap na saklaw ang digmaan, kaya walang paraan na maaari niyang akuan ang responsibilidad para sa napakaraming casualty kung malalaman ito ng general. Kaya, umasa siya na ang mga sundalo ay babalik ng buhay at nagpaplano pa nga siyang iligtas sila. Ngunit ngayon na narinig niyang pupunta si Sam, napanatag siya. Hindi niya alam ang tungkol kay Sam, ngunit itinuring niya na dapat ay napakagaling niya at makakaya niyang labanan ang mga kaaway sa loob ng maikling panahon, na nagpapahintulot sa team na bumalik. Tungkol kay Sam na pumatay sa mga kaaway, hindi niya inakalang posible ito. Alam niyang kaya niyang patayin ang 500 o higit pang mga tao, ngunit hindi iyon nangangahulugang ginawa niya ito sa isang frontal assault. Sa palagay niya ay maaaring tambangan sila ni Sam ng isa-isa sa gubat. Umasa siya na makakakuha si Sam ng pagkakataong hayaang makatakas ang team. Tungkol kay Sam mismo, mas mabuti para sa kanya na mamatay doon at pagkatapos. Walang pakialam si Sam kung ano ang iniisip ng regiment commander. Kahit na alam niya ito, hindi siya mag-iisip ng marami. Mula sa nalalaman niya kay Arman, hindi mamamatay ng ganon kadali ang lalaking iyon, makakaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, kahit nasa gitna ng 100 o higit pang nascent stage cultivator, ngunit nagmadali pa rin siya at inilabas ang Harbinger nang matiyak niyang walang nakakakita sa kanya. Dumagundong siya na parang isang bagyo at nakita niya ang lambak sa loob ng ilang oras. Makipot ang pasukan ng lambak at natatakpan ng mga bato. Hindi madaling tumawid. Bagamat hindi matataas ang likas na barikada ng mga bato, sapat na ito upang pigilan ang kalahati ng mga sundalo ng bansang kaaway sa labas ng lambak. Ginamit niya ang kanyang eye technique upang obserbahan ang sitwasyon at napansin na mayroong humigit kumulang 2 kumpanya ng mga sundalong kaaway at ang kalahati sa kanila ay nasa pasukan ng lambak at ang kabilang kalahati ay sinusubukang umakyat mula sa gilid ng dahan-dahan ng hindi nalalaman ng mga tao sa loob ng lambak. Tinutulungan ng mabatong barikada ang mga sundalo sa loob upang pigilan sila dahil kung aakyat ang mga sundalo sa labas, malalantad sila sa mga sundalo sa loob at madaling mahuli sa mga atake. Hindi siya naghintay na maunawaan ang sitwasyon at dumagundong ng mabilis sa Harbinger habang inilalabas niya ang 2 talam. Tinakpan niya ang kanyang buong katawan ng kidlat at nang makarating malapit sa lambak, itinago niya ang Harbinger at tumalon diretso sa mga sundalo, at nagsimula ng isang pagpatay. Ang kanyang mga sinag ng espada na puno ng kidlat ay lumipad sa lahat ng dako habang naganap ang isang matinding labanan. Si Arman na nasa unahan ng mga sundalo sa loob at umaatake sa mga sundalo sa labas kahit bago pa dumating si Sam, ay agad na kinuha ang pagkakataon at kinuha ang kidlat na espada na ibinigay ni Sam sa kanya upang gamitin at nagsimula siyang maghiwa ng mga kaaway. 2 lalaki ang sapat upang magsimula ng isang panig na pagpatay. Hindi naramdaman ni Sam na ito ay isang malaking hadlang. Alam niya para sa katotohanan na si Arman ay maaaring nakatakas sa sitwasyong ito na may ilang mga pinsala, ngunit maaaring natakot siya na siya ay sasaksakin sa likod ng kanyang mga kasamahan. Sumama ang mukha ni Sam sa galit habang tinitingnan niya sila. Sa loob ng ilang minuto, tapos na ang mga kaaway. 2 lalaki lang ang kinailangan para harapin ang isang kumpanya ng mga sundalo. Ngunit nagrereklamo sila tungkol sa pagiging nakulong.
Tunay na pinahalagahan ni Sam ang mga tao ng Naga Realm na ito. Hindi sila mas mahusay kaysa sa mga sundalo ng kanyang home planet. Tapos na si Sam at Arman sa mga kaaway, ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila ganap na walang galos. Ganap na napunit ang kanilang uniforming militar at may ilang mga sugat sa kanyang dibdib. Ganoon din ang masasabi kay Arman, ngunit nasugatan siya ng kaunti at may ilang malubhang saksak sa kanyang ibabang tiyan. Kumuha si Sam ng isang potion at ibinigay ito sa kanya upang inumin bago niya simulan ang pagpapagaling sa kanya gamit ang light element. Maaaring mabawi ng potion ang kanyang spiritual energy ng kaunti, pagkatapos ng lahat, ang kanyang tank ay hindi kasing laki ni Sam. Maraming beses na mas maraming enerhiya si Sam kaysa kay Arman. Pagkatapos na ayusin si Sam, tiningnan niya ang mga sundalo sa loob ng lambak at ang kanyang mga mata ay mapanganib na kumikinang sa masamang liwanag. Wala siyang pakialam kung sila ay mga sundalo o hindi, o kung sila ay nasa parehong panig. Kung may gustong magsabuatan laban sa kanya gamit ang kanyang nasasakupan, walang paraan na hahayaan niya silang umalis ng ganun kadali. Hindi magkakaroon ng malaking problema si Arman sa pakikitungo sa kanya. Maaaring masugitan siya sa parehong paraan tulad ng ngayon. Maaaring pinigilan niya ang kanyang sarili mula sa paggawa ng isang hakbang sa kanila dahil lamang sa natatakot siya sa mga kahihinatnan na maaaring dumating sa hinaharap. Ngunit walang pakialam si Sam sa mga kahihinatnan na ito. Kung may sino mang dapat matakot sa mga kahihinatnan, kung gayon iyon ang mga tao sa hukbo. Hindi siya. Tiningnan niya si Arman at sinabi, "Huwag kang maging pusa sa susunod at hiwain mo lang ang tae sa lahat ng lumalapit sa iyo." Ano ang silbi ng pagkakaroon ng lakas ngunit yumuyuko pa rin na parang isang asong babae? Huwag mong isipin ang mga stupid na kahihinatnan na ito. Hindi ba mas mabuti na pumatay muna at isipin ang tungkol sa pagtatago ng ebidensya? Nang sabihin ni Sam ang mga salitang ito, hindi man lang siya nag-abala na hinaan ang kanyang boses. Direktang sinabi niya ito upang mapakinggan ng lahat ng mga sundalo. Bahagyang nanginig si Arman sa tono ni Sam at tiningnan ang sundalo na may sama ng loob. Ang mga taong ito ang dahilan ng pagpapagalit na ito. Inilabas niya muli ang saber at tumalon sa aksyon. Teka, humihingi kami ng paumanhin. Sumusunod lamang kami sa mga utos. Mangyaring huwag ninyo itong gawin sa amin. Isa sa kanila ang nagsimulang sumigaw sa kanila. Ngunit wala silang pakialam ni Sam at Arman. Hindi man lang gumalaw si Sam at tumingin lang ng malamig. Si Arman na gumaling lamang ay muling nagpatuloy sa isang mapait na labanan na may 50 miyembro. Sa kabutihang palad, ang tinatawag na lambak ay napakakipot at 3 hanggang 4 na tao lamang ang maaaring tumayo ng magkasama. Walang masyadong espasyo na naging madali para sa kanya na harapin sila. Kailangan lamang niyang pumatay ng 3 hanggang 4 na tao sa isang pagkakataon at hindi niya kailangang harapin silang lahat ng sabay-sabay. Ang bawat paghampas niya ay naglalaman ng magulong enerhiya at pagkawasak ng kidlat at naglalayong patayin ang bawat taong nasa kanyang daan. Nagawa niya ang maikling trabaho sa kanila sa loob ng 30 minuto, ngunit labis siyang napagod. Kumuha si Sam ng isang potion at ibinigay ito sa kanya upang inumin at binigyan siya ng isang bahagi ng pagkain at kumuha ng isa para sa kanyang sarili. Na may sariwang dugo ng kanilang mga biktima na tumutulo pa rin mula sa kanilang mga katawan, kumain sila ng pagkain sa gitna ng higit sa 100 bangkay. Pagkatapos, tiningnan ni Sam si Arman at ginamit ang kanyang fire element upang gumawa ng ilang mababaw na sugat sa buong katawan niya at sinunog ang karamihan sa kanyang mga damit, pagkatapos ay itinapon niya ang isang malaking lata ng methane sa loob ng lambak at sinunog ito sa buong lambak kasama ang mga bangkay ng kanilang mga sundalo. Tungkol sa mga sundalo ng bansang kaaway, pinutol niya ang kanilang mga ulo at sinunog ang karamihan sa kanila ng bahagya sa apoy, at ibinigay ang mga iyon kay Arman. Naglagay siya ng ilan sa kanyang storage at pareho silang bumalik sa kampo ng dahan-dahan. Nang makarating sila sa kampo, iniulat nila ang bagay na iba sa inaasahan ng regiment commander. Sa oras na narating ko ang lugar, si Arman at ilang iba pa ang tanging mga taong buhay at ang iba ay patay na habang gumamit sila ng ilang kakaibang trick upang sunugin ang buong lambak. Sumali ako sa kanila sa labanan at pinatay ang mga kaaway, ngunit si Arman lamang ang nakaligtas at kailangan ko pang gamitin ang lahat ng gamot na Nagel iligtas buhay na mayroon siya sa kanyang pag-aari. Ito ang ulat na ibinigay ni Sam sa regiment commander at walang pakialam kung naniniwala siya o hindi. Itinapon lang niya ang mga ulo ng mga kaaway sa tent ng regiment commander at tinipon ang mga credits bago umalis sa lugar. Direkta siyang pumunta sa tent ng anak ng commander at nagsimula ng isang bogbog ng kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, nakita ng buong kampo si Sam na hinahabol ang anak ng regiment commander na nakasuot ng kanyang underwear habang hysterical siyang sumisigaw habang tumatakbo at gumugulong sa lupa.